Mr. Silent Channel. Kabanata 671 hanggang 700. Ang kabilang panig ng pangunahing lungsod ng Shinra. Kaya't ang lahat ay naghanap ng mga upuan sa koridor at umupo upang tahimik na maghintay. Maya-maya, dahan-daang lumabas ng kwarto ang isang binatilyo na nasa 20s. Ang binatang ito ay may proporsyon na mga kalamnan at mukhang napakasabog. Siya ay mga 1.8 metro ang taas at may maiksi at itim na buhok. Mukhang napaka-energetic niya. May dalawang silver-white robot na sumusunod sa likuran niya. Pagkalabas ng silid, sinulyapan niya si Hongdali at ang iba pa, nang walang sinasabi, at mabilis na umalis. Ngunit nang makita ni Fang Han ang dalawang robot sa likod ng binata, nagulat siyang nagsabi ng, "Ha," at nakangiting sinabi, "Hindi simple ang binatang ito." Kung tama ang hula ko, ang dalawang robot na ito ay si Liu Yin. Guard. Nakakamangha. Ang bagay na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Haha, si Master Fang ay may magandang paningin. Isang masayang boses ang nagmula sa silid at nagsabi, ang pagkakakilanlan ng binata ay medyo mahiwaga at ang kanyang lakas ay napakalakas. Hindi isang ordinaryong tao. Sinabi ni Foreman Hokaf na hindi siya ordinaryo, kaya tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Ngumiti si Fang Han at inakay si Hongdali at ang iba pa sa silid, sinabing, tapos ka na sa iyong trabaho ngayon. Halika, kailangan mong tumabi para sa lahat. Nasa silid ang isang taong matabang lalaki na mukhang nasa edad 50. Siya ay may asul na balat at mahaba at makapal na buhok. Oo, mabait at magalang ang binata, haha. Iniunat ni Hokafo ang kanyang kamay na parang tagahanga ng dahon na si Dasho, makiupo. Sinabi niya, na nakatingin kay Hongdali at sa mga taong nasa likuran niya, at sinabing, oo. Kailangan ba ninyong lahat na mag-apply para sa pagpaparehistro ng sambahayan? Oo, tumanggo si Hongdali, kailangan nating lahat ito. Haha, parang ngayon lang kayo dumating sa pwesto namin. Okay, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ngumiti si Hokaf at tinawag ang holographic projection control panel at nag-click ng ilang beses isang simulation ng buong Milky Way Galaxy ang lumabas sa screen, nasaan ang home star mo. Ah, sabi niya. Talagang hindi sigurado si Hongdali, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon siyang karanasan noon, hindi ito kalayuan sa Terran Star. Saan nga ba ito? Hindi ko masabi ng malinaw. Ang aking planetang tahanan ay tinatawag na Earth. Earth? Hinanap ni Hokaf at nalaman na mayroon ngang ilang planeta na tinatawag na Earth, ngunit syempre hindi sila ang planetang tahanan ni Hongdali, mayroong higit sa 200,000 planeta sa Galaxy Alliance, kaya hindi nakakagulat na pareho sila ng pangalan. Lahat sila ay binilang ng Earth 1 at Earth 2. Hindi ba ito ang mga ito? Nag-click si Hokafo sa ilan. Patuloy na umiling si Hongdali. Mabilis na naunawaan ni Hokafo, mukhang ito ay isang bagong konektadong planeta. Well, pagsasalita tungkol sa kung alin, ang pagpaparehistro ng sambahayan ay kailangang gawin ng mabilis. Gawin ito, at kailangan mo ring maghanap ng paraan upang merehistro ang iyong planeta sa tahanan sa Galaxy Alliance upang maiwasan ang pagiging kolonisado. Okay, naiintindihan ko. Tumanggo si Wokafu, at pagkatapos ay nagsabi, lahat. Mangyaring tumayo sandali habang iniskan ko ang iyong mga partikular na file. Hindi nagtagal, sumilay ang bughaw na liwanag mula sa itaas ng silid at bomb alert sa lahat. Sa lalong madaling panahon ng impormasyon ng lahat ay nascan sa database ng Galaxy Alliance. Pagkatapos nito, tinanong ni Hokafo ang mga pangalan ng lahat, at pagkatapos ay ngumiti, ang mga ginoo ay kailangan lamang magbayad ng 20 yuan ng Galaxy Coins bawat isa. 20 yuan of Galaxy Coins ang ginagamit bilang handling fee, na natural na hindi problema para sa Hongdali. Hindi nagtagal ay naayos na ang lahat, at ginantimpalaan siya ni Hongdali ng isa pang 1,000 yuan. Biglang sumama ang pakiramdam ni Wokafo. Ang 1,000 yuan ng Galaxy Coins ay katumbas ng 1 linggong sweldo para sa kanya. Sa wakas ay nakuha ang pagpaparehistro ng sambahayan ng Galaxy Alliance. This time Hongdali and others are not considered illegal households, hahaha. Mga taong may status din tayo. Matapos tapusin ang mahalagang bagay na ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpaparehistro ng Earth sa Galaxy Alliance. Si Hongdali at ang iba pa ay handa nang bumalik. Ipinaliwanag ni Fang Han, Brother Dali, magpapadala ako ng isang tao para sunduin ang lahat at papasok sa trabaho bukas. Wala kang kailangang gawin pagdating mo doon. Kung may dumating para kunin ang isang bagay, kailangan mo lang itong aprubahan. Oo, okay, walang problema. Nakangiting sinabi ni Hongdali, maaaring ayusin ni Brother Fang Han ang lahat. Siyempre. Tinapik ni Fang Han si Hongdali sa balikat, bukas dadalhin kita para makita ang ilang mahahalagang lugar. Kung hindi mo alam ang mga lugar na ito sa Galaxy Alliance, sayang ang oras. Mayroon bang ganoong lugar sa napakalaking Galactic Alliance? Matalim na tumanggo si Hongdali, okay. Gusto ko ang excitement, hehe. Kasabay nito, sa kabilang panig ng pangunahing lungsod ng Shinra. Ang ikalawang palapag ng Byway Restaurant. Ang Byway Restaurant na ito ay may ilang sikat na pagkain, at maaari itong ituring na isa sa nangungunang 1,000 restaurant sa pangunahing lungsod ng Shinra. Siyempre, medyo iba pa rin ito sa revolving restaurant ni Brent kung tutuusin,
makakatulong ang Hong Dali kay Fang Han na kumita ng milyon-milyon, kaya natural na naiiba ang mga detalye. Si Fang Wei ay sinundan ng 4 na bodyguard, at siya ay tahimik na nakaupo sa restaurant, umiinom ng inumin at nakikinig sa pinakabagong balita na iniulat ng kanyang mga tauhan sa kanyang harapan. Sinabi mo lang na pumunta si Fang Han at si Hong Dali sa Brent Revolving Restaurant. Bahagyang ipinikit ni Fang Wei ang kanyang mga mata, inikot ang tasa ng inumin sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi, mukhang ang Hong Dali na ito ay lubos na pinapaboran. Sa palagay ko ay naging maayos kayo ni Fang Hanting. Oo nga pala, nalaman mo ba ang balita tungkol sa kung paano pinatay ang Ice Master Herezil kahapon? Nagtanong, magalang na sabi ng nasasakupan, ayon sa kung ano ang mayroon kami doon. Sinabi ng undercover na si Herezil ay talagang pinatay. Dahil sa isang lihim na natuklasan ni Hong Dali. Oh! Saglit na nag-isip si Fang Wei at tumango, hindi nakakapagtaka, kuya ko. Iimbitahan siya ni Fang Han sa Brent Revolving Restaurant. Well, itong Hong Dali na ito ang tumulong sa kuya kong kumita ng milyon-milyon ng sabay-sabay, kaya dapat mas mataas ang standard niya. Gayunpaman, sinira ng batang ito ang mga kabutihan ko, kaya hindi ko pwedeng pabayaan na lang ito. Nalaman mo na ba ang mga detalye tungkol dito Hong? Oo, bulong ng nasasakupan, siya ay mula sa isang maliit na planeta na kakakonekta lang sa Galaxy Virtual Network. Siya marahil ang pinakamalaki sa ngayon. Ang taga-suporta ay ang panig ni Fang Han. Ha. Buti pa walang backer. Biglang tumawa si Fang Wei at sinabing, well, madali lang. Pwede kang maghintay sa labas. Ang ilang mga tao ay naghahanap ng gulo para sa Hong Dali. This guy gave my eldest brother this gift as soon as we meet. Kung maaari, dapat nating patayin si Hong Dali at ilibing sa isang lugar. Hindi mahalaga kung ang isang bata na walang koneksyon sa lipunan ay pinatay, siya ay magiging isang nawawalang tao sa loob ng ilang buwan. Simple lang yan. Oo. Mabilis namang sumang-ayon ang nasasakupan. Gayun din, nag-isip sandali si Fang Wei, at pagkatapos ay sinabi, ang dalawang babaeng iyon ay maganda, hulihin sila ng palihim, huwag mo silang saktan. Naiintindihan. Pumayag naman ang subordinate at lalabas na sana at abisuhan ang kanyang mga nasasakupan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa siya makalabas ay may biglang ingay at tili ng babae sa labas. Ang ingay, anong nangyayari? Mahina hong sinabi ni Fang Wei, pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Okay. Ang kanyang mga tauhan ay umalis sa silid at mabilis na bumalik, Master Wei, ito ay isang waitress na dumihan sa amin. Naghahanap ako ng paliwanag mula sa manager ng restaurant. Oh, ano ang dapat kong gawin? Pangil. Dahan-daang tumayo si Wei, wala lang, kaya lumabas tayo at tingnan. Okay. Sa malawak na pasilyo ng restaurant, 3 binata ang kausap ng manager sa ikalawang palapag ng restaurant. Ang 3 sa kanila ay halos 2 metro ang taas, na may pilak na buhok at kulay ube na mga pupil. Nakasuot silang lahat ng itim na warrior uniform. Waylan, anong problema? Dahan-daang lumapit si Fang Wei kasama ang kanyang bodyguard at ang subordinate, at pagkatapos ay sinabing nakangiti, ano ang naging sanhi ng napakalaking ingay, hindi ako makainom ng tubig sa loob. Master Wei. Nang makitang papalapit si Fang Wei, mabilis na tumango si Wei Lin at sumaludo, natapon lang ng waiter ang mga pinggan. Tingnan mo ang bagong sandata na binili mo para sa akin sa halagang 300,000 Galaxy Coins. Dumi ito, at ang uniform ko ng Thunder Warrior Club ay nabahiran din ng langis. Oh! Sinulyapan ito ni Fang Wei ng casual, pagkatapos ay tumingin sa manager ng lobby, Mr. Manager, ang mahabang espada ni Wei Lin ay may mancha. Hindi masyadong mahal ang 300,000 Galaxy Coins, ngunit hindi rin ito mura. Ngayong nabahira na ito, dapat ba tayong magbayad ayon sa mga regulasyon sa catering at entertainment ng Galaxy Alliance? 300,000 Galaxy Coins, hindi iyon maliit na halaga. Kahit na ito ay marumi lamang, kung ang isang kaso ay isampa, hindi magiging isang problema na magbayad ng hindi bababa sa 10,000 yuan, hindi pa banggitin ang buong kabayaran. 1,050 lang ang buwan ng sweldo ng manager sa ikalawang palapag, na hindi sapat para mabayaran siya pagkatapos magtrabaho ng ilang taon. Ngayong ang taong nasa ibaba ay nagdulot ng malaking problema, ang kanyang mukha ay biglang namutla, at siya ay patuloy na nagmamakaawa, Master Wei, tingnan mo ito. Para sa kapakanan ng aking paglilingkod sa iyo, mangyaring iligtas mo ako. Kakabili lang namin ng babaeng ito mula sa palengke ng alipin kaninang umaga. Akala namin ay magiging maayos siya, ngunit nangyari ito kaagad pagkatapos niyang dumating. Lahat ng ginagastos ni Master Wei dito ay libre. Oh! Tumingin si Fang Wei sa babae, medyo maganda siya, ngunit sa mga mata ni Fang Wei na gumagala sa karamihan ng mga kababaihan sa buong maghapon, maliban sa mga nakamamanghang tulad ni Natang Moxen at Li Nianwei, karamihan sa kanila ay talagang minamaliit siya, at sinabi niya, isa lang itong alipin, harapin mo lang ito hanggat gusto mo. Para lang sa iyo na magbayad ng 5,000. Pagkatapos, sinabi niya ito, ang bagay ay karaniwang isang foregone conclusion. Itinaas ni Wei Lin ang espada at sinabing may nakakatakot na ngiti, ngayong nagsalita na si Master Wei, ngayon na ang oras para buksan ang sandata na ito, haha.
Sabi niya at hinampas sa ulo ang babaeng alipin gamit ang kanyang espada. Chapter 672 Gusto kong tumawa kapag nakikita ko siya. Sa gitna ng Galaxy Alliance, ang pinakamaliit na bagay ay ang alipin. Sinabi ni Dika kay Hong Dali noon na ang isang barya ng Galaxy ay makakabili ng 5 ordinaryong alipin. Ngayon na ang aliping ito ay nagdulot ng kaguluhan, ang pagpatay sa kanya gamit ang isang espada ay maituturing na pinakamagaan na bagay. Parusa. Biglang tumili ang babae na malapit na siyang mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, isa pang mahabang espada ang lumipad mula sa isang kalapit na pribadong silid, at sa isang, tunog, ang nahulog na espada ni Wei Lin ay tumalbog palayo. Napakalakas ng puwersa kaya't nagbanggaan ang dalawang espada at gumawa ng marahas na tunog ng ginto at bakal, na nagpamanhid sa tenga ng lahat. Isa lamang itong sandata na nadumihan, isang bata at malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa silid, pagpatay ng mga tao kapag hindi kailangan. Paano mo ako masusuklian sa pagkasira ng aking kalooban? Sino ito? Ang lakas ng loob mong ay swipe ang mukha ni Fang Wei. Sino ang kumikilos ng ligaw dito? Nang makita ito, sumugod si Wei Lin kasama ang kanyang dalawang kasama at malakas na sinabi, ikaw ay isang matapang na bayani upang iligtas ang kagandahan, ngunit bakit hindi ka maglakas loob na lumabas? Pagkatapos ay maaari na tayong pumasok. Wei Lin nanguna ang tao, at sumunod si Fang Wei kasama ang 4 na bodyguard. Dahil dito, natulala siya pagkapasok niya sa kwarto. Sa loob ng silid, mahinahon silang tiningnan ng isang binata na may itim na buhok. Sa tabi ng binata, may nakaupong matabang lalaki. Sa paghusga sa sitwasyon, hindi siya natakot. Siyempre, kung ang 2 taong ito lang, si Fang Wei at ang iba pa ay hindi malito. Ang talagang ikinagulat nila ay ang 6 pang taong nakatayo sa silid. Upang maging tumpak, ang iba pang 4 na tao kasama ang 2 robot. 4 na mandirigma, 2 likidong pilak na gwardya. Biglang pinaikit ni Fang Wei ang kanyang mga mata, tila hindi mahina ang lakas ng kalaban. Sino ka? Pinigilan ni Fang Wei ang mga lalaking sumusugod na sana at sinabi sa malalim na boses, ang kapatid na ito ba ang bahala sa bagay na ito? Kumakain ako at ayokong makakita ng dugo. Ang binata na may itim na buhok mahina niyang sinabi, gusto ko itong alipin. Paano kung bibigyan ako ng mukha? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, muling tiningnan ni Fang Wei ang 4 na mandirigma at ang 2 gwardya ni Liu Yin. Hindi siya tanga sa simula, at alam niya rin na mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao, at hindi sigurado ang lakas ng kalaban, ngunit ang binatang itim na buhok ay tiyak na isang master. Agad siyang tumango, okay. I'll give you a face today. I wonder what I should call my brother. I might as well ask for advice when we meet in the future. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ng itim na buhok na binata at ngumiti lang siya ng bahagya, hindi mo naman kailangang sabihin ang iyong pangalan, di ba? Hindi na magkakaroon ng maraming pagkakataon upang makilala ang isa't isa sa hinaharap. Okay. Naalala ko ang sinabi ni Kuya, lihim na ikinuyom ni Fang Wei ang kanyang mga kamao, let's go. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang nag-file. Nang 2 na lamang ang Panginoon, ang binata at ang matabang lalaki, na naiwan sa silid, nakangiting sinabi ng matabang lalaki, hindi ko inaasahan iyon. Napakabait mong tao. Alipin ka lang, at talagang handa kang manindigan para sa kanya. Haha, ayokong may dugo kung saan-saan ng sabay-sabay. Bahagyang napangiti ang binata, biglang nakaramdam ng hiya. Ang sabi, nga pala, ngayon lang ba nagdulot sa iyo ng problema ang aking aksyon, kapatid? Ayos lang, medyo brat lang. Ngumiti si Fatty, sa pangunahing lungsod na ito ng Shinra, walang sinuman ang hindi ko kayang masaktan. Ito ay kahangahangang. Sandaling tumawa ang 2, at biglang tumawa ang binata at sinabing, nga pala. Eto na nga, nang mag-apply ako para sa rehistrasyon ng bahay ngayon, nakilala ko ang isang binata na mukhang napakabait. Oh! Nagulat na sinabi ni Fatty, pakiramdam mo ay pala kaibigan kapag katapos na makilala siya ng isang beses. Well, halos kamukha niya ang mga tao mula sa aking planeta. Ngumiti ang binata, the key is that for some reason, I want to laugh when I see him. I used to practice martial arts, the pressure has been relieved a lot. It's quite magical. Ganyan ka mahiwagang binata. Tinampal ni Fatty ang kanyang hita, kung ganoon, kapag nakita pa kita, kailangan ko talagang magpapansin. Okay. Pangil. Siyempre, hindi alam ni Hong Dali ang gulo ni Wei. Sa oras na ito, natutulog siya sa kondongan ni Li Nianwei. Si Tang Moxon ay bumubulong kay Ling Xiaoyi sa gilid. Sister Xiaoyi, nagpout si Tang Moxon at sinabi, mukhang wala tayong masyadong pera ngayon, pero gumagastos pa rin si Dali. Hindi magandang bagay kung hindi makapasok ang pera. Laging gagastusin. Pagdating niya, binigyan ni Dika si Hong Dali ng Galaxy Alliance Bank Card na may 200,000 yuan at 200,000 yuan na cash. Si Dongfang Bubay sa panig ni Tang Long ay nag-iwan ng paunang pocket money na 10,000 yuan para kay Hong Dali. Sa madaling salita, pumunta rito si Hong Dali na may kabuuang pangunahing kapital na 10,000 hanggang 400,000 yuan. Bilang resulta, pagdating niya, bumili muna si Hong Dali ng isang villa, gumastos ng humigit kumulang 900,000 yuan,
at pagkatapos ay bumili ng maraming piraso at piraso, kaya ngayon ay mayroon na lamang siyang kabuuang asset na humigit kumulang 400,000 yuan. Originally, kung matipid ang ginagastos, masasabing sapat na dito, pero ang problema, installment ang bayad sa bahay. Kung ang natitirang pera ay hindi nabayaran sa loob ng taon, ang bahay ay babawiin. May higit pa sa 20,000 yuan ang natitira upang bayaran ang bahay, at ang Earth doon ay sabik din na magparehistro sa Galaxy Alliance. Nagdaragdag ito ng hanggang 50,000 Galaxy Coins, na hindi maliit na halaga. Young Master. Dapat may paraan. Tumingin si Ling Xiaoyi kay Hong Dali, na mahimbing na natutulog, at sa pagkakataong ito ay hindi siya sigurado, ngunit dito sa Galaxy Alliance, iba ito sa Earth. Pareho lang ito. Ang pera na ito ay hindi napakadaling kumita. Ang manager ng warehouse ay isang taong espesyal na inaalagaan ni Fang Han. 2,000 yuan lang ang binabayaran niya kada buwan. Ang mga mahahalagang bagay sa virtual na mundo ay lubos na mahalaga, ngunit walang anumang bagay na maaaring ibenta ni Hong Dali. Ito ay talagang mahirap hawakan. Ang bastos na si Dali ay natutulog pa rin hanggang ngayon, talagang natalo ako sa kanya. Malungkot na sinabi ni Tang Moxon, Sister Xiaoyi, paano kung mag-imbentaryo tayo ng mga bagay na dinala natin mula sa lupa? Pakiramdam ko kung magbenta tayo ng kaunti, makakatulong ito, tama. Well, hintayin muna natin ang Young Master na magdesisyon. Saglit na nag-isip si Ling Xiaoyi, pagkatapos ay umiling at sinabing, huwag na tayong mag-alala ngayon, kung tutuusin. Kara-rating lang natin dito, at maraming bagay ang hindi pa umuunlad. Okay, bamantong hininga si Tang Moxon, hakbang muna tayo. Walang salita sa buong gabi. Kinaumagahan, alas 7:30 ng umaga, nagsimulang tawagan ng housekeeper robot si Hong Dali para bumangon, Young Master, oras na para bumangon at pumasok sa trabaho. Matutulog ako ng kaunti pa. Bumaling si Hong Dali. Young Master, oras na para bumangon at pumasok sa trabaho. Sinabi ko sa iyo na umidlip. Muling tumalikod si Hong Dali. Young Master, oras na para bumangon at pumasok sa trabaho. Bumangon si Hong Dali, babangon ako, hindi ba ako makakabangon? Buhay pa ito. Anong oras na? Magtrabaho ka na. Bumangon siya mula sa kama na puno ng pag-aatubili ang mukha, naghilamos at nagbihis. Sa oras na ito, lahat ay nakaimpake na. Nang matapos ni Hong Dali ang kanyang almusal, sinabi ng housekeeper robot, Young Master, dumating na ang spaceship ni Mr. Fang Han. Naghihintay ka sa labas, Young Master, mangyaring sumama sa akin. Alam ko, bulong ni Hong Dali habang naglalakad at pasuray-suray sa dingding, gusto kong matulog, ayaw kong magtrabaho. Pagkatapos, pag-alis ng villa, sinabi ni Fang Han na nakatayo na siya sa ilalim ng spaceship. Nang makita niyang lumabas si Hong Dali, agad siyang ngumiti at sinabing, Haha, Kuya Dali, kumusta ang tulog mo kagabi? Hindi maganda, ngumuso si Hong Dali, bakit kailangan mong bumangon para pumasok sa trabaho? Napakaaga. Kuya Fang Han, paano kung pupunta tayo mamaya? Well, wala naman talaga, nag-isip sandali si Fang Han, pagkatapos ay nagtanong, anong oras mo gustong pumasok sa trabaho? Alas 10, ngumiti si Hong Dali at sinabi, pumunta sa trabaho sa alas 10, pumunta sa bodega ng alas 10:30, pagkatapos ay umalis sa trabaho ng alas 11:30, at magpahinga sa hapon. Paano na? Tang Moxon, Li Nianwei, iba. Napaiyak ang lahat. Isang oras ka lang ba magtatrabaho ngayon? Muntik nang matamba si Fang Han, ngunit talagang inalagaan niyang mabuti si Hong Dali at nakangiting sinabi, sige, gawin mo ang sinasabi mo. Babalik ako at ipaalam sa kanila na isang oras lang sa isang araw. Oras na para kunin ang mga bagay. Kung hindi ka dumating, maghintay ka hanggang bukas. Hahaha. Alam kong si Brother Fang Han ang pinakamagaling. Tumawa si Hong Dali at sinabing, Terra at pamilyar muna tayo dito. Kapaligiran. Okay. Tumango si Fang Han at sinabing, dadalhin kita sa paligid ng lungsod pagkatapos maging pamilyar dito. Sa pagsasalita, hindi mo na kailangang malaman ang iba pang mga lugar sa sentro ng Galaxy Alliance na ito, ngunit kailangan ang ilang mga lugar. Dapat mong malaman. Ito ay dapat ituring bilang ang hindi sinasabing tuntunin ng lugar na ito, tama ba? Matapang na tumango si Hong Dali, okay, guluhin natin si Brother Fang Han. Siya, sumakay sa spaceship at nagtungo sa hilaga. Wala pang 10 minuto, nakarating na siya sa harap ng warehouse building ng kumpanya ni Fang Han. Medyo malaki nga ang gusaling ito ng bodega, 48 palapag at mga 5 metro ang taas. Sinabi ni Fang Han, Brother Dali, ito na. Diretso na tayong umakyat. Tumangala si Hong Dali at tiningnan ang logo ng kumpanya ni Fang Han sa gusali ng bodega, Yuhua Biotechnology Company, Brother Fang Han, ano ang pangalan ng kumpanya mo? Haha, casual lang, kaya-kaya. Pinamunuan ni Fang Han si Hong Dali at ang iba pa sa loob, ang bodega na ito ay karaniwang nasa unang 10 palapag at ang ika-18 palapag sa likod. Ang mga tambak ay karaniwang mga bagay na hindi karaniwang ginagamit. May ilang bagay lamang na madalas na kailangan ng mga empleyado ng kumpanya. Hindi ito nakakapagod na trabaho. Kuya Dali, dapat sanay kang maging tamad.
Tama lang ang trabahong ito, bagaman nakakapagod ang ibang mga trabaho upang hindi ito gawin, para hindi ito angkop sa iyo. Gusto ko lang ang ganitong uri ng tamad na trabaho, sinundan ni Hong Dali si Fang Han sa elevator na may masayang ngiti, pumunta ka at tingnan mo. Anong magagandang bagay ang mayroon doon? Sa sandaling lumapit si Fang Han, sunod-sunod siyang binati ng mga empleyado ng kumpanya, "Hello, Mr. Fang." May ilan na itinuro si Hong Dali mula sa malayo at bamulong, iyan si Mr. Fang ngayong umaga. Ang sinasabi mo ay tungkol sa mabuting kaibigan, tama? Napakalaking grupo ng mga tao. Well, normal lang sa kanila na nasa likod 18th floor. Madali lang mabuhay. Nainggit ako. Hindi nakakapagod, at kumikita ako ng malaki. Nako, Mr. Fang. Tama, narinig ko na itong Hong Dali ay tumulong kay Mr. Fang na kumita ng 10,000 nang magkita tayo kahapon. Kung magagawa mo ito, maaari kang makakuha ng paggamot na ito. Kalimutan mo na, magiging honest ako. Trabaho lang, hindi ako kikita ng ganyan sa buong buhay ko. Kabanata 673, ang 5 higanti ng kalawakan. Dapat sabihin na ito ay talagang isang napakalaking bodega. Matapos sumakay ng elevator sa ika-31 palapag, si Hong Dali ay ngumiti ng matangkad pagkapasok niya. Ang lahat ng uri ng mga supply ay pumupuno sa kalahati ng sahig, dapat mong malaman na ito ay isang palapag na higit sa 10,000 metro kwadrado. Kung may ganoong kalahating palapag, magkano ito? Mayroong lahat ng uri ng kagamitan, malaki at maliit, na hindi pa nakita ni Hong Dali. Nagkaroon din ng maraming hilaw na materyales at iba pa. Sa pagtingin pa lamang sa hitsura, alam ni Hong Dali na ang mga bagay na ito ay lahat ng magagandang bagay. Karamihan sa mga bagay sa palapag na ito ay mga produktong gawa, pati na rin ang ilang ordinaryong materyales. Ipinakilala ni Fang Han, ang mga ito ay hindi mamahaling bagay. Maaari mo lamang tingnan si Dali. Hindi naman sila mahalaga. Well, walang problema. Masiglang tumanggo si Hong Dali. Ang 32 palapag ay katulad ng 31 palapag, ngunit ang mga supply ay medyo maliit at kalahating palapag. Nawawala na naman ang 33rd floor. Pagdating namin sa ika-35 palapag, wala nang laman ang bodega. Ngumiti si Fang Han at sinabi, sa kasalukuyan, dahil walang tagapangasiwa dito, walang gaanong bagay sa bodega na ito. Pero Kuya Dali, tamad ang ugali mo. Sa hinaharap, susubukan kong hilingin sa kanila na ibaba ang mga bagay-bagay, at mapapalaya ka dito. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo, huwag kang gumawa ng masyadong malakas na tunog. Kung ikaw ay nababagot sa mundong ito, maaari kang gumala sa mundong ito. Tumingin si Hong Dali sa susunod na mga palapag, at walang problema, at agad nang umiti, Fang. Kuya Han, inaalagaan mo talaga ako, haha. Haha, isang bodega lang. Napakababa nito sa ibinigay mo sa akin Dali. Tumawa si Fang Han at tinapik ito sa balikat ni Hong Dali, ito na ang magiging teritoryo mo mula ngayon, at opisyal na kayong magsisimula sa trabaho bukas. Sa susunod ngayon, kailangan kong maging pamilyar sa iyo ang kapaligiran ng pangunahing lungsod ng Shinra. Napakahalaga pa rin ito. Oo. Okay. Oo, alis na tayo. Humalaklak si Hong Dali, ang pamimili ay ang pinakamahusay. Napangisi si Tang Moxen. Kanya. Ngipin nang marinig niya ito, hindi ka ba ayaw mag-shopping? Kailangang sabihin na inilabas ni Fang Han si Hong Dali ngayon. Pangunahin upang ipakilala siya sa ilang napakahalagang bagay na kailangang bigyang pansin sa Galaxy Alliance. Brother Dali, itinuro ni Fang Han si Hong Dali sa spaceship, nakita mo ba ang gusaling iyon doon? Iyan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa buong Shinra at maging sa buong Galaxy Alliance. Tinuro ito ni Fang Han. Ay isang gusali na humigit kumulang 10,000 metro ang taas, na matayog sa mga ulap. Malaki ang radius, at ang buong bagay ay parang isang malaking tore. Ito ang Galaxy Virtual Universe Company. Nagtatakang tanong ni Hong Dali, dito ba nagtatrabaho ang Galaxy Nobles? Oh. Alam talaga ni Kuya Dali ang tungkol sa Galaxy Nobles. Nakangiting sabi ni Fang Han, madali itong ipaliwanag. Mas simple ito. Ang virtual universe ay sumasaklaw sa buong kalawakan. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay kasalukuyang pinagkadalubhasaan lamang ng mga maharlikang galactic na beta stars. May mga virtual na universo sa Silver Blue Superplanet sa gitna ng buong alyansa ng kalawakan. Pamamahagi ng kumpanya. Masasabing ang mga taong hindi dapat guluhin sa Galactic Alliance na ito ay ang mga maharlikang galactic na kumokontrol sa buong kumpanya ng Galactic Virtual Universe. Para sa mga galactic na aristokrata na beta star. Si Hong Dali ay natural na pamilyar dito. Kung pag-uusapan, ang unang pondong pinaunlad niya dito ay iniwan ni Dongfang Bubay. Ngayon sa wakas ay nakita ko na ang opisina ng beta star dito, at mukhang napaka-friendly pa rin ito. Sa Galaxy Alliance na ito, dahan daw ang sabi ni Fang Han habang dahan daw ang lumipad ang spaceship sa tore ng Galaxy Virtual Universe Company, bagaman maraming planeta na may napakataas na antas ng teknolohiya at puwersang militar, sa buong kalawakan, ang tunay na hindi ang planeta ang makapangyarihan, ngunit ang ilang napakalakas na puwersa. Oh! Nagulat na sabi ni Hong Dali, kapatid na Fang Han, sabihin mo sa akin. Galaxy Interstellar Bank, Galaxy Ping An Insurance.
Company, Thunder Martial Arts Arena, Galaxy Mercenary Alliance at Virtual Universe Company, ito ang 5 pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Galaxy Alliance. Nang banggitin ang 5 puwersang ito, nagpakita rin si Fang Han ng bakas ng pananibik sa kanyang mga mata. Sila na may ganap na monopolyo, sinumang nagtatrabaho sa Galaxy Alliance ay hindi makakatakas sa impluwensya ng 5 bangkong ito. Ang Galaxy Interstellar Bank ay ang pinakamalaking bangko sa kalawakan. Sa pangkalahatan, pipiliin ito ng mga taong may kaunting lakas sa pananalapi. Ideposito ang pera sa bangkong ito. Sinabi ni Fang Han, kahit na ang mga galactic na aristokrato mula sa Beta Stars ay tinatrato ang mga opisyal ng Galactic Interstellar Bank sa pantay na katayuan. Naiintindihan ito ng bangko, Hong Dali sa lupa, ang pamamahala ng bangko ay isang tunay na bakante, at ang mga pangulo ng maraming malalaking bangko ay nakikipag-ugnayan sa mga tunay na higanti sa bansa. Hindi banggitin ang pinakamalaking bangko sa kalawakan. Galaxy Ping An Insurance Company, ang kumpanya ng seguro na ito ay nag-aalok lamang ng isang uri ng insurance, interstellar travel insurance. Ipinagpatuloy ni Fang Han ang pagpapaliwanag kay Hong Dali, sa universo, lalo na para sa mga makapangyarihang mandirigma, kung aalis sila sa interstellar space para maglakbay, tiyak na may mangyayari. Anong uri ng aksidente? Sa oras na ito, napakahalaga ng insurance. Kung tutusin, walang sino man ang makakagarantiya na hindi sila magkakaroon ng mga aksidente sa kanilang buhay. Sa makatuwid, ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng insurance para sa mga taong ito ay napakalinaw. Okay, ito. Katumbas ito ng lahat ng seguro sa sasakyan, seguro sa personal na kaligtasan, at iba pa. Sa Galaxy na pagmamayari ng isang kumpanyang ito, kaya hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Ang Thunder Martial Arts Arena ay isang organisasyong nakatuon sa mga mandirigma. Kahit sinong mandirigma ay pipiliin na makipagkumpetensya dito. May mga kompetisyon sa tagumpay at pagkatalo, mga laban sa buhay at kamatayan, at labanan sa mecha. Maraming uri. Gustong-gusto ito ng mga tao. Ang Galaxy Mecha Fighting Competition ay isang proyekto na inorganisa ng kumpanyang ito, isa rin itong kumpanyang kontrolado ng Galaxy Nobles Beta Stars. Galaxy Mercenary Alliance, ang alyansa na ito ay medyo simple. Ang kanilang kumpanya ay tumatanggap lamang ng isang gawain pagprotekta sa planeta. Sa universo, ang Zerg ay nagdudulot ng pinakamalaking banta sa sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung saan nagmumula ang mga maput na bug na ito, at walang nakakaalam kung kailan sila lilito sa anumang planeta na nakarehistro sa Galaxy Alliance. Kung makatagpo tayo ng isa, ito ay imposibleng mag-apply sa isang planeta, na may kapangyarihan lamang na harapin ang isang planeta. Mersenaryong alyansa, lahat ng ito ay nagkakahalaga ng pera. Ang huling Galaxy Virtual Universe Company, hindi ko nasasabihin ang tungkol dito. Matapos marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Hong Dali. Sa Galactic Alliance, ang bawat planeta ay may sariling pamahalaan, at ang konsepto ng bansa ay walang katapusan na hamina sa universo. Sa oras na ito, ang tunay na makapangyarihan ay ang mga multi-planetary group na kumpanya. Mayroon silang malaking kayamanan, kapangyarihan, at koneksyon. Hindi kalabisan na sabihin na kung ang isang malaking kumpanya ay gustong sirain ang isang planeta, ito ay talagang madali. Maliban sa 5 higanting ito, lahat ng iba pa ay mas madaling pag-usapan. Sinabi ni Fang Han, syempre, hanggat hindi sila nagkukusa na magdulot ng gulo, ang 5 higanting ito ay medyo madaling makipag-ugnayan. Kung tutusin, lahat sila ay mga negosyante at sila ay napaka-partikular. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng yaman. Bahagyang tumango si Hong Dali. Anyway, isa lang akong aliberga, at wala akong kinalaman sa 5 higanting ito, kaya hindi ako natatakot. Well, okay, andito na tayo. Tumingin si Fang Han sa ilalim ng spaceship, Thunder Martial Arts Arena, dadalhin ko ngayon ang kapatid kong si Dali na pumunta dito para tingnan. Kung pag-uusapan, napakaganda pa rin ang kompetisyon sa Thunder Martial Arts Arena. Oh, okay, marahas na tumango si Hong Dali, ang pakikipag-away at iba pa ay ang pinakakapanapanabik. Dahan-daang bumaba ang spacecraft. Hindi nagtagal, bumili si Fang Han ng mga tiket at pumasok sa Thunder Martial Arts Arena kasama sina Hong Dali at iba pa. Ito ay isang arena ng kompetisyon sa ilalim ng Thunder Martial Arts Arena, na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 30 milyong metro kwadrado, na isang napakalaking lugar. Dito, nahahati ang 128 dibisyon ng kompetisyon. Makikita na si Fang Han ay mahilig din sa pakikipaglaban. Maaaring siya mismo ay nagsanay ng ilang martial arts, ngunit hindi ito tiyak. Kaya nang makita niyang mas compatible si Hong Dali sa kanya, dinala niya agad dito si Hong Dali. Ito ay halos kapareho ng isang otako na mahilig mag-surf sa internet. Kapag nakikipagkita sa mga kaibigan, gusto niyang palaging pumunta sa isang internet cafe para maglaro ng 2 laro. Ang tiket na binili ni Fang Han ay para sa ika-65 na laro. Pumasok ang lahat, at may 2 mandirigma na mahigpit na naglalaban sa loob. Napakasaya ng laban. Speaking of a place of this level, the fighting is really much better than the UFC on Earth, at least the momentum of fighting here is different from that on Earth.
Sa oras na ito, ang labanan ay puspusan, at higit sa 80% ng mga manunood sa venue ay inookupahan, higit sa 100,000 katao. Dinala ni Fang Han si Hong Dali at ang iba pa sa isang espesyal na sasakyang panghimpapawid para sa venue at natagpuan ang mga bakanteng upuan sa mga tiket. Pagkatapos ay itinuro ni Fang Han ang 2 tao sa venue at tuwang-tuwang sinabi, ang 2 taong natalo natin ngayon, ang matangkad ay tinatawag na Prison Cat, at ang maikli ay tinatawag na Prison Cat. Ang matangkad ay tinatawag na 3-inch nails. Lahat sila ay mga planetary First Order warrior at maaaring ituring na napakalakas na mga figure. Sa oras na ito, mayroong 2 manlalaro na nakatayo sa ring, isang matangkad at isang maikli. Ang mas matangkad ay halos 2.5 metro ang taas. Siya ay may makintab na kalbo na ulo, napakalakas na mga kalamnan, halos nangingibabaw na pectoralis major, nakaumbok na biceps, at mga deltoid na kalamnan malapit sa mga balikat. Kitang-kita ang mga daluyan ng dugo, ngunit may cute na tato sa kanyang mga balikat. Ang ulo ng pusa ay sobrang mayabang at mabangis sa komedya nito. Ang mas maikli ay medyo manipis, mga 1.9 metro lamang ang taas. Nakatayo sa harap ng matangkad na pusa sa kulungan, para siyang bata. Siya ay may isang crew cut na halos 1 pulgada ang haba, mga mata na parang falcon, at maliksi na paggalaw. Marunong siyang lumangoy at makipaglaban sa mga pasang kulungan sa field. Sa oras na ito, isang mekanikal na braso ang nakaunat mula sa upuan at nagpakita ng isang maliit na screen. Ngumiti si Fang Han at sinabing, lahat ng pumupunta rito para manood ng laro ay maaaring pumili na tumaya sa kinalabasan ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan, ang Prison Cat ay nagbabayad ng 1.6 para sa isa, at 3 pulgada ang isang pako ay nagbabayad ng 2.2 puntos, ang isang tabla ay nagbabayad ng 1.8 puntos, kapatid na lalaki dali, sino ang maaaring manalo sa pagitan nila? Chapter 694, bakit ko ito bibilhin ng hindi nawawalan ng pera? Ito ba ay isang taya? Tiningnang mabuti ni Hong Dali ang 2 taong nag-aaway sa ibaba at nakangiting sinabi, sa tingin ko ay dapat manalo ang 3-inch nails. 3 pulgada na kuko. Tumingin si Fang Han at sinabing, Brother Dali, sigurado ka ba? Oo. Sabi ni Hong Dali na may masayang ngiti, may kasabihan, hindi kayang talunin ng mga lalaki ang babae, hindi kayang talunin ng mga kabataan ang matanda, hindi kayang talunin ng matatangkad ang maikli, maraming lugar. Ito. Hindi alam ni Fang Han kung tatawa ba siya o iiyak, mayroon bang ganoon. Bagamat medyo naguguluhan siya ay hindi siya gaanong nasabi. Tiningnan lang niya ang susunod na numero sa screen ng pagtaya, panalo ang 3-inch nails, 200,000. Matapos bawiin ang braso ng robot na tumataya, nakangiting sinabi ni Fang Han, kung manalo ka, sa iyo ito, Kuya Dali, kung matalo ka, akin iyon. Nagkatinginan sina Tang Moxen at Ling Xiaoyi at lihim na nanatili ang kanilang mga mata sa isa't isa. Nawalan din ng numero ang betting machine, ang Prison Cat ay nanalo, 100. Ano ang pinagkaiba ng isang mayaman sa isang puta? Pagkatapos tumaya, nakangiting sinabi ni Tang Moxen at Ling Xiaoyi, hehe, wait and see kung sino ang mananalo. Kasabay nito, sa auditorium sa kabilang bahagi ng arena, ang lalaking sumulpot sa Byway Restaurant bago ay umupuli ng binata at ang matabang lalaki sa isa't isa. Nang makaupo na sila at iniunat ang mekanikal na braso, ngumiti ang matabang lalaki at sinabing, sino sa kanila sa tingin mo ang mananalo? Kung ito ay isang tunay na tunggalian, ang mas mataas ay tiyak na hindi magiging kalaban. Nang matapos siyang magsalita ay muli niyang sinadya. Tumingin siya ng malalim at nakangiting sinabi, syempre, kung peke, mahirap sabihin. Matapos marinig ang sinabi ng binata, agad na nag-thumbs up ang matabang lalaki, haha. Magandang paningin. Ang palayaw ng matangkad ay Prison. Si Cat, ang bilanggo ng impyerno, ay hindi pa nagkaroon ng 3-in-1 general sa ilalim ng kanyang utos. Dati siyang nawala ng malaking pera sa Thunder Martial Arts Arena dahil napakadaling manalo, kaya hindi ako nakaramdam ng pagkasespenso ngayon. Kalaban. Lihim akong nagtanong na ang maliit na lalaki na ito ay binansagan na 3-inch nails. Alam mo ito. Sabi, mukhang napakaalam mo, kapatid. Haha, sa totoo lang hindi ito maganda. Nakangiting sinabi ng taong grasa, masyado kang alam. Kaya hindi ka makakasali sa larong sugal. Ito ang hindi sinasabing tuntunin dito kaya. Kuya, natatakot ako na wala kang magagawa kung gusto mong kumita ng kaunting baon. Haha, panoorin mo na lang ang saya. Ngumiti ang binata at tumango. Well, tama na, sabi ni Fatty. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, bigla siyang nagtanong, siya nga pala, kapatid, kung haharapin mo ang 2 taong ito, ano ang iyong pagkakataong manalo? Ang mga mata ng binata ay kumikislap sa kidlat, at tumingin siya sa 2 tao sa larangan ng kompetisyon, at ang kanyang tono ay lubos na sigurado. Ang Prison Cat ay walang laban para sa akin. Kung ito ay 3-inch nails, halos 60% lang ang tsansa na manalo. Isang 60% na pagkakataong manalo. Nagulat na sabi ng matabang lalaki, napakataas. Ang 2 ito ay parehong planetary First Order warrior, alam kong marami kang pinanggalingan, kapatid, at napakalakas mo sa murang edad, ngunit ang 60% na tsansa na manalo ay masyadong malakas, hindi ba?
Ang isang planeta-level na First Order Warrior ay itinuturing na isang malakas na tao. Itong binata, may ganyang lakas. Sa oras na ito, ang kompetisyon sa ibaba ay umabot na sa kasukdulan nito. Saglit na nanood ang binata at biglang ngumiti at sinabing, sige, fair na, tapos na ang laro. Nang sabihin niya ang salitang, okay, gusto pa ng matabang sabihin na, hindi pa oras, manood tayo saglit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nang sabihin ng binata na, fair na, ang 3-inch nails ay umuusad na ng kaunti, at ang kamao niya ay dirdiretsong nagmamaneho na parang nail driver. Paglabas nito ay tinamaan nito ang pisngi ng pas ang kulungan sa isang kisap mata. Nang sabihin ang salitang, tugma, ang pangalawang suntok ng 3-inch nails ay nagkataong natapon. Sa natitirang lakas ng naunang suntok, tumama ito sa baba ng pas ang kulungan, dahilan para lumipad ang laway kung saan-saan. Nang sa wakas ay sinabi ng binata na, tapos na, bumagsak na lamang sa lupa ang matangkad at malakas na katawan ng pas ang kulungan. Sakto lang ang timing, perfect ang coordination, not a centimos more, not a centis less. Tumingin ang matabang lalaki sa binata na parang nakakita ng multo, at mabilis na pinunasan ang malamig na pawis. Hindi ba ito masyadong kakaiba? Pambihira talaga ang binatang ito. Ang kabilang panig. Oh my God, nanalo ba talaga ang 3-inch nails? Tulala ang tingin ni Fang Han, Brother Dali, ito ba talaga ang sinabi mo, na hindi kayang talunin ng mas matangkad ang mas maikli? Sa oras na ito, tapos na ang kinalabasan sa field. Puntos, ang robotic arm betting machine ay nagbawas ng 10% handling fee mula sa mga nanalong pondo, at ang iba ay ibinalik sa bank card ni Fang Han, kaya natural na walang panloloko. Kaya lang, ngumiti si Hong Dali at tumango, mukhang maganda ang swerte ko. Sa kabilang panig, mukhang nanlumo sina Tang Moxen at Ling Xiaoyi, natalo na naman kami. Hindi pa natatalo si Dali kapag nagsusugal sa lupa. Hindi ako natalo dito, talagang. Ito. Hindi alam ni Ling Xiaoyi kung ano ang sasabihin, at sa huli ay nasabi na lamang niya nang walang magawa, ito ang buhay. Ang swerte ni Young Master, hindi mo alam, nakangiting sabi ni Li Nianwei, kung tumaya ka laban sa Young Master, siguradong matatalo ka buti na lang, lihim akong tumaya ng 500 yuan sa 3-inch nails at nanalo ng marami. Ate Nianwei, panalo ka talaga. Masama. Agad namang nagtawanan at nagkakagulo ang tatlong babae. Ang 3-inch nails ay nagbabayad ng 2.2 kada dolyar. Tumaya si Fang Han ng 200,000 at nanalo ng 440,000. Matapos bawasin ang 44,000 handling fees at 200,000 principal, naiwan siya ng 176,000. Ang mga barya sa Galaxy ay hindi maliit na halaga. Brother Dali, ito ang 176,000 Galaxy coins na napanalunan mo. Matapos ilipat ang pera sa pangalan ni Hong Dali, nakangiting nagtanong si Fang Han, paano mo ito balak gamitin? 20,000. Kinuha ni Hong Dali ang pera ng may kapayapaan ng isip, at ang pangunahing sistema ay hindi nag-udyok sa kanya, kaya mabilis niyang ginugol ito, tara, lumabas tayo at gastusin ito. Secom. Halos hindi natakot si Fang Han nang marinig niya ito. Kamatayan, ito ay higit sa 200,000 yuan, bakit hindi ka nalang lumabas at gastusin ito sa iyong pamilya? Oo, numero lang ang pera kung hindi ginagastos, pera lang kapag ginastos, seryosong sabi ni Hong Dali, so, specialty ko ang paggastos ng pera. Gusto kong maging numero 1 gastusin sa universo. Hahaha. Okay, sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Fang Han kung bakit pinili lang ni Hong Dali ang mga magaganda bago pumili ng mga pinakamahal ang taong ito ay sobrang gastador. Ngayong tapos na ang laro, lahat ay umalis sa arena. Nang lumabas si Hong Dali, nagtanong si Hong Dali, siya nga pala, kapatid na Fang Han, maaari bang mag-apply para lumahok sa Thunder Marshall Arena na ito? Pareho lang talaga, tumanggo si Fang Han, ngunit ang pinakamababang kinakailangan ay isang planeta. Tanging mga high-level warriors lang ang makakagawa nito. Kung wala ang basic bottom line na ito, madali kang mamamatay sa isang kompetisyon dito. Tumanggo si Hong Dali, at saka ngumiti kay Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, bumalik ka at tawagan mo ako. Pupunta rito si Brother Levi para maglaro kapag may oras siya. Siguradong magugustuhan niya ito. Okay, mabilis na sumang-ayon si Ling Xiaoyi. Kuya Levi. Nagtatakang tanong ni Fang Han, si Kuya Dali ba? May mga kaibigan ka ba mula sa unang antas ng mga planeta? Hindi ko ba sila nakita? Siya, nag-isip sandali si Hong Dali, dapat ito ang unang antas ng mga planeta. Tama, ngunit nagtatago siya sa gym mula nung dumating siya dito. May mga ganyang tao. Napabulala si Fang Han, wala akong maraming tao sa unang antas ng planeta. Arena. Lumingalinga si Hong Dali at sinabing, speaking of it, ang ganda talaga ng terrain dito. Katabi ito ng Thunder Martial Arts Arena. Siyempre maraming traffic. Ngumiti si Fang Han at sinabing, bakit, ano ang meron kay Kuya Dali? Plano. Well, may mga ideya ako. Kaya pinangunahan ni Hong Dali at nagsimulang maghanap.
Sa sandaling makita niya ang poster ni Hong Dali, alam na ni Tang Moxon kung ano ang kanyang pinaplano. Hindi niya inaasahan na ang isang walang pusong tao na gaya ni Hong Dali ay talagang marunong umunlad. Lihim siyang ngumiti mula sa likuran at sinabing, Sister Xiaoyi, mukhang si Dali. Balak kong bumili ulit ng real estate. Tuwang-tuwa si Uncle Hong kung malaman niya, hehe. Parang ganun. Hindi ko lang alam kung anong klaseng real estate ang balak bilhin ng young master this time. Napangiti si Ling Xiaoyi at sinabing, Miss Zinkson, sa tingin mo magkano ang pera ng young master sa oras na ito? Ang matalinong ideya ni Dali, paano ko malalaman, nakangiting sabi ni Tang Moxon, hindi naman ito dapat maging masama. Habang nagsasalita siya, naglakad si Hong Dali sa isang maliit na eskinita na kakaunti ang mga tao. Well, medyo hindi sigurado si Tang Moxon sa pagkakataong ito, walang tao dito. Bibili ba si Dali ng property dito? Okay, mukhang ganoon. Pinagpawisan si Ling Xiaoyi, masyadong malayo ang lugar na ito. Kuya Dali, si Fang Han ay masyadong interesado, anong ginagawa mo dito? Walang sinabi si Hong Dali. Magpatuloy lang sa paglalakad, at maya-maya ay nakakita si Hong Dali ng isang maliit na tindahan na lubos na ikinasiya niya, hahaha, nakita ko, nandito na. Sarado ang maliit na tindahan, at may maliit na note sa pinto. Nag-aalok ang aming tindahan ng redemption, contact number, 6,454,799,132,563. Pawis na pawis si Tang Moxon, Dali, sandali lang. Alam kong gusto mong bumili ulit ng real estate, pero sigurado ka bang gusto mong bumili ng ganoong kaliwang lugar? Hindi maganda ang lugar na ito. Sinong nagsabing gusto kong bumili ng real estate? Nagtataka na tanong ni Hong Dali, pinaplano kong makipagpalit sa isang tindahan. Ito lang. Ibinuka ni Tang Moxon ang kanyang bibig, ano ang halaga ng tindahang ito? Maaari mong sabihin na may ilang hinaharap sa pagtaas ng halaga ng real estate dito, ngunit ang Dewey Store ay Dewey. Ang ari-arian ay hindi atin. Siyempre si Dewey, hindi binibili. Kakaibang sinabi ni Hong Dali, hindi mo ito nakita. Ito lang ba ang nagbebenta ng pera sa buong kalye? At hindi ito tulad ng pagbebenta. Ito. Galit na sabi ni Tang Moxon, hindi mo maaaring hayaang maubos ang pera mo, tama ba? Kailangan mo. Sinabi ni Hong Dali ng walang katotohanan, ito ang tinatawag mong alibughang. Balewala ka. Galit na lumingon si Tang Moxon, Sister Xiaoyi, sa susunod na buwan, ang bastard na ito ay magnenegosyo sa labas. Huwag muna akong ibalita, baka magalit siya hanggang mamatay. Okay. Sabi ni Ling Xiaoyi na may malamig na pawis sa ulo. Sa oras na ito, talagang nabigla si Fang Han, kapatid na Dali, kung magbubukas ka ng tindahan dito, tila ikaw ay tiyak, marahil, mawalan ng pera. Malulugi ka, walang kahihiyang inamin ni Hong Dali, bibili ako kung hindi ako nawalan ng pera. Ano ang gagawin? Tinakpan ni Fang Han ang kanyang mukha. Okay lang yun. Chapter 695, Pagbubukas ng pawn shop sa tabi ng pawn shop. Sa oras na ito, ang boses ni Tanglong mula sa relo sa kalawakan ni Hong Dali ay pumasok sa isip ni Hong Dali, ikaw bastard, ano ang ginagawa mo ngayon? Hoy, parang gusto mong magnegosyo. Maganda ang negosyo, bihira kang maging ganito kung ikaw ay motibasyon at gumawa ng magagandang bagay, pinili ng matandang master ang tamang kahalili. Hong Dali, oo. Tanglong, ano ang gagawin mo? Hong Dali, ito na. Iniangat ni Tanglong ang kanyang ulo mula sa space watch, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay tumingin sa tindahan sa harap ng Hong Dali, ito na. Patuloy na tumanggo si Hong Dali, oo. Tanglong, kalimutan mo na ito, mas mabuting bumalik ako at magpahinga, maaari kang maglaro ng dahan-dahan. Wala na siyang sinabi ulit. Tila lahat ay walang tiwala sa Hong Dali. Sa oras na ito, hinawakan ni Fang Han ang kanyang baba at nag-isip ng mahabang panahon. At pagkatapos ay nagtanong, Brother Dali, hindi pa dumarating ang may-ari ng tindahang ito. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang maganda sa tindahang ito, lokasyon nito, kasikatan, o? Sa kabutihang palad, maaari itong maging isang pag-aaksaya ng pera. Nakangiting sabi ni Hong Dali, paano mo mapalampas ang isang magandang pagkakataon na gumastos ng pera? Fang Han. Sa pagkakataong ito ang lahat ay walang imek. Well, magkano ito? Tumingin si Hong Dali sa may-ari ng tindahan, bigyan mo ako ng numero. 30,000 mga barya sa Galaxy. Saglit na nag-alinlangan ang may-ari ng tindahan, syempre ito ang hinihinging presyo, kung sincero si Sir. Deal. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, ito ang presyo, huwag hayaang mura. Kung maglakas loob kang gawing mas mura, lalabanan kita. If you dare to make it cheaper, ipaglalaban kita. Nakakita ka na ba ng mga taong bumibili ng mga bagay na tulad nito? Anyway, hindi pa ito nakita ng may-ari ng tindahan. Tumingin siya sa malaking grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Hong Dali at halatang natakot, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa katunayan, 27,000 ay sapat na. Mas mura. 40,000. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin, wala nang bargaining. 25,000. 25,000 lang.
Talagang natakot ang may-ari ng tindahan, kuya, talagang hindi ganoon kalaki ang halaga ng tindahan ko. 25,000. 25,000 lang. Nang makitang magiging 50,000 kung muling ibuka ni Hong Dali ang kanyang bibig, Ling Xiaoyi. Tiyak na kinuha ang kanyang bank card, sir, dumaan tayo sa mga formalidad. Palihim na binunot ang panel ng system sa aking isipan, agad akong nalungkot, ang kasalukuyang halaga ng pera na nawala. 45,000. Ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit ngayon ang halaga ng pera na nawala ay nabawasan ng labis. Dapat ay 70,000. Hindi nagtagal, bumalik si Ling Xiaoyi mula sa pagkumpleto ng mga formalidad. Walang siglang sinabi ni Hong Dali, okay, 25,000 ay 25,000. Well, Kuya Dali, ngayong tapos na ang mga formalidad, tumingin si Fang Han sa tindahan, medyo malayo ang lokasyon ng tindahang ito. Baka kung ano ang ibebenta mo, Kuya Dali. Aba, hindi talaga gumagana. Hayaan mong ibenta mo ang mga produkto ng kumpanya ko dito. Sisingilan ko lang ang gastos, kaya kumita ka ng maliit. At least hindi tayo masyadong matatalo. Pag-isipan ko muna. Paano ako kikita? Ang trabaho ba natin ay isang pag-aaksaya ng oras? Natural, determinado si Hong Dali na huwag makisali sa kumikitang negosyo. Mabilis na humanap ng paraan. Hindi nagtagal, sinulyapan niya ang isa pang tindahan sa tabi ng tindahang ito, napagpasyahan ko na. Gusto kong magtrabaho bilang isang pawn shop. Ito ay isang pawn shop. Fang Han, Fang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, Soy Sauce Party Lucifer. Ate mo, malayo na ang lugar na ito, bakit ka nagbubukas ng pawn shop sa tabi ng pawn shop? Hindi mo ba nakita na ang pawn shop na ito ay medyo desyerto at teetering on the verge of closure? Sa pakiramdam na medyo kakaiba ang kapaligiran, lumingon si Hong Dali at nakitang lahat ay may kakaibang ekspresyon. Kakaibang tanong niya, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? May sanglaan dito, pero wala na. Dali. Galit na tumalon si Tang Moxon. Pwede ka bang maging mas seryoso? Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Magbukas ng pawn shop sa tabi ng pawn shop, anong balak mong gawin? Kung hindi ka magbubukas ng pawn shop, anong gagawin mo? Kakaibang tanong ni Hong Dali, isipin mo na lang, magbukas ng pawn shop, may darating para magsangla ng isang bagay, at pagkatapos ay kukunin ko ito, at pagkatapos ay lumabas ang lahat ng pera. Napakahusay na negosyo, ako ay isang henyo kapag iniisip ko ito. Napakahusay. Napaluha si Tang Moxon, akala ko mababago mo ang iyong pagkatao kapag nakarating ka dito, ngunit ganito ka pa rin. Ano, nakangiting sabi ni Hong Dali, natatakot ka bang maging pulubi? Nagiging pulubi ka at pulubi din ako. Galit na sinabi ni Tang Moxon, hindi ako gold digger, hindi ito tungkol sa pera. Ang mahalaga may negosyo tayong gagawin. Sinabi niya at tumakbo sa lupa upang gumuhit, ang lupa ay hindi pa nakarehistro, at ang vilya ay kailangang bayaran, 5 milyon. Okay, sabi ni Hong Dali, don't worry, it's no problem. Okay, magbubukas na tayo. Kailangan mong kumustahin ang mga kapitbahay. Nakakahiya namang pumunta ako mag-isa. Kailangan mo akong samahan, di ba? Sa pagkakataong ito, walang magawa si Fang Han binisita ng may-ari ng sanglaan ang may-ari ng sanglaan, ngunit mahigpit pa rin ang dalawang pawn shop. Katabi, ito, na. Sige. Sa pagkakataong ito ay itinaya din ni Tang Moxon ang kanyang buhay, sabihin mo sa akin, ano ang plano mong kolektahin? Malinaw na sinabi ni Hong Dali, dahil ito ay isang pawn shop, syempre ito ay isang pawn shop. Mga bagay-bagay, ngunit kung magsalita tungkol dito, walang saysay na mangolekta ng mga ordinaryong bagay. Magkolekta tayo ng ilang mga kakaibang bagay. Anyway, hindi mo kailangang isipin ang mga bagay na ito. Hanggat ang mga ito ay hindi basura, maaari mong isaalang-alang ang mga ito. Ito ang tinatawag kong steady stream. Siya ay isang henyo, nakakaisip siya ng mga kahangahangang paraan para gumastos ng pera. Kung maingat mong patakbuhin ang negosyo, tumanggaw si Fang Han at naisip sa sarili, hindi ito masyadong mapangahas. Halos hindi na mabubuhay ang tindahang ito. Kaya lang hindi ito kikita. Habang nagsasalita siya, lahat ay pumasok sa katabi nitong pawn shop. Ang lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin ng malapitan, Jihao Pawn Shop, isang napakagandang pangalan. Kung pag-uusapan, mababa talaga ang footfall ng kalyeng ito, at ito ay itinuturing na isang karaniwang kanto, kaya ang bukas na pawn shop na ito ay desyerto at walang laman. Mayroon lamang isang lalaking clerk sa edad na 20s at 70s na walang kibuan. Sa oras na ito, may dumating sa pinto. Mabilis siyang tumayo at nakangiting nagsabi, hello everyone, I don't know what you want to be. Hello, ngumiti si Hong Dali at iniunat ang kanyang kamay, ako ay ikaw ang aking kapitbahay ay bumili lang ng tindahan sa tabi ko at planong magbukas ng isang pawn shop, kaya pumunta ako dito upang matuto mula sa iyo. Siguro kung ano ang tawag mo sa akin. Sandali lang, ito ay maraming impormasyon, halatang natigilan ang batang clerk. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang sinabi mo? Naikash mo ba ang tindahan sa tabi? Oo, tumanggo si Hong Dali, nasa tabi lang. Gusto mo rin bang magbukas ng pawn shop?
Tanong ulit ng binata. Oo, naisip ko na ang pangalan. Kumpiyansa na tumanggo si Hong Dali, tinatawag itong Dali Pawn Shop. Isa ka talagang Diyos. Gulat na sabi ng binata, magbukas ng pawn shop sa tabi ng pawn shop. May balak ka bang sundan kami? Nag-aaway-away. Kaaway ka ba ng amo namin? Hindi totoo yan. Sa wakas ay umiling si Hong Dali. Sandali, kinamot ng binata ang kanyang noo, ito ay maraming impormasyon, kailangan kong humingi ng mga tagubilin sa aming boss. Sabi niya at nagmamadaling pumasok sa kwarto para makipag-ugnayan sa boss, at mabilis na lumabas, masyado ang boss namin malapit na kami. Pakiramdam ko bilang mabigat na tulad mo, mas kwalipikado ang boss namin na makipag-usap sa iyo. Medyo disadvantage kung magbukas ng pawn shop sa isang lugar na ganito sa gitna ng Galaxy Alliance at sa paligid ng Thunder Arena. Mas lugi pa ang magbukas ng pawn shop sa kalye na kakaunti ang pedestrian na ganito mas mataas ang upo dito kaysa sa ibang lugar, pero kaunti lang ang foot traffic dito, kaya mas lugi. Ang pagbubukas ng isang pawn shop ay hindi kumikita para sa isang maliit na pawn shop, ngunit ang gastos sa negosyo ng isang malaking pawn shop ay mataas din, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang bayaran ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may berdeng balat na nasa edad 50. Nang makita niya si Hong Dali, wala siyang mapanuksong pananalita gaya ng ginagawa ng mga ordinaryong tao. Sa halip, nagkusa siyang makipagkamay kay Hong Dali at nakangiting sinabi, "Hello, hello. Okay, ikaw ba ang may-ari na may planong magbukas ng pawn shop sa tabi ng tindahan ko? Ang pangalan ko ay Hao Jihao. First time kong makilala ka. Please take care of me." "Ah, hello, Boss Hao," nakangiting sabi ni Hong Dali. "Tawagin mo akong Hong Dali. Magkapit-bahay na tayo simula ngayon. Pakiusap, alagaan mo ako. Eto na, hihingi ako sa iyo ng payo ngayon. First time kong magbukas ng pawn shop." Sinabi ng lahat na tila kakaiba ang pagpupulong na ito. Tumahimik at maghintay para sa palabas. Nako, wala akong lakas ng loob na sabihin iyan, tumingin-tingin si Hao Jihao sa paligid at nakangiting sinabi, kung saan, plano ko talagang ibenta ang tindahan na ito, ngunit walang pagkakataon. Dahil nagbukas din ang aking nakababatang kapatid na lalaki ng isang pawn shop sa malapit, mas mabuting ibenta na lang ang aking tindahan at pagsamahin ang dalawang tindahan, at ang clerk ko ay makikipagtulungan sa iyo, ang lahat ay magiging masaya na siya mula ngayon. Tama. Hindi pa nga nagbubukas yung pawn shop namin, pero yung unang transaction ay kinuha ng ibang pawn shop. Ito ay dapat ituring na isang magandang simula, tama? Talaga o hindi? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, Boss Hao, mangyaring huwag kang magsinungaling sa akin. Siyempre totoo, ngumiti si Hao Jihao na parang matandang Soro, ano sa palagay mo, kapatid? Oo naman. Bago makatutol ang sinuman, direktang sumang-ayon si Hong Dali, mangyaring mag-alok. 20,000. Ibibigay ko sa iyo. Iniunat ni Hao Jihao ang kanyang kamay parang V. Hong Dali. Ate mo, bakit hindi ka mag-open up pa? Kabanata 676, siya ay isang tao na gumagawa ng mga dakilang bagay. Well, tanong ni Hong Dali, nagbayad ako ng 25,000 para sa tindahan sa tabi ko. Paano mo ito nakuhang mas mura? Ah, nakalimutan kong banggitin ngayon lang, ngumiti si Hao Jihao na parang fox. Ang sabi niya, mayroon pa akong mga gamit sa tindahang ito na hindi pa na ibabalik, mga 2 o 3,000, kaya kailangan ko pa rin kunin ang bahaging ito, kapatid, ngunit walang bayad para sa bahaging ito, at gagamitin nila ang pera para tabyusan ito pagdating ng panahon. Well, ibigay mo na lang sa kanya ang bagay. Sa orihinal, sa isang pawn shop, may pumupunta para magsangla ng isang bagay, at binibigyan ka ng pawn shop ng pera, at kapag naredeem mo ito, magbabayad ka para makuha ang bagay. Gayunpaman, sinabi ni Hao Jihao na mayroon siyang isang bagay na hindi pa niya naibabalik, nakakaiba. Tinanong ni Tang Moxon si Zuji sa mahinang boses, Sister Zuji, Boss Hao, nagsasabi ka ba ng totoo? Kung may nangako ng isang bagay, hindi ba dapat niyang ibigay ang pera at hintayin ang isang tao na tabyusan ang bagay bago niya kunin ang pera? Bakit nangyayari ang bahaging ito ngayon? Hindi mo ba gusto ang pera para sa mga bagay? Talagang matalinong tao si Zuji. Mabilis niyang naunawaan at sumagot sa mahinang boses, tiyak na may mali sa mga bagay na ito. Sa palagay ko ang pinakamalamang na dahilan ay natuklasan ni Boss Hao na ang isa sa mga ito ay mahalaga. Nagplano siyang tumakas, at sadyang hindi niya gusto ang natitirang mga bagay, kung hindi, hindi niya ito kakayanin kung ang tao ay dumating upang tabyusan ang mga bagay. Ah! Nagulat na sabi ni Tang Moxon, kung gayon, bilhin natin ang tindahang ito. Hindi ba't malaking kawalan kung bababa tayo? Paano kung may gustong tabyusan ang taong iyon? Sa pagkakataong ito, naisip ito ni Hong Dali at nakangiting nagtanong, Boss Hao, ganito pala. Pakiramdam ko nandito ka. Ano ang nangyayari? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Kapag nakita ko ang resibo, maaari akong gumawa ng isang plano kung bibilhin ito o hindi. Kung hindi, kung tumakas ka ng ganito, kailangan kong magbayad ng milyon-milyong kabayaran, ngunit maaari kong bayaran ito.
Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Hong Dali para panasan ang puwitan ng ibang tao. Ang aking nakababatang kapatid ay isang matinong tao. Ngumiti si Boss Hao at naglabas ng resibo, ito na. Kalahating taon na akong hindi na-redeem. Sa totoo lang, expired na. Anyway, hindi naman kumikita ng malaki ang tindahan ko. Basta, hehe. Hindi niya sinabi ang iba, ngunit malamang na ang ibig sabihin nito ay nag-expire na ang bagay na ito. Kumita rin siya. Anyway, ang tindahang ito ay kadalasang hindi kumikita ng malaki, kaya binigay na lang niya ang tindahan kapalit ng pera at binago ang kanyang karera para gumawa ng iba pang bagay. Masaya ang lahat. Oh, ayan na. Tumango si Hong Dali, kung gayon, kailangan mong ibigay sa akin ang resibo na ito, tama ba? Siyempre, sabi ni Boss Hao, basta i-cash mo lang ito sa tindahan, kapatid, itong resibo ang nasangla ko dito dati. Sa iyo na ang lahat. Dahil wala nang iba, agad na sumang-ayon si Hong Dali, tama na, Xiaoyi, dumaan tayo sa mga formalidad. Inabot ni Boss Hao ang resibo kay Hong Dali, nagham ng kanta at umalis. Tingnan mo ang ekspresyon niya. Halatang malaking bentahe iyon. Halaga ng perang nawala, 65,000. Mabuti. Sa oras na ito, tiningnan ng mabuti ni Hong Dali ang resibo. Ito ay naging isang core na may kaunting katangian ng pagtaas ng enerhiya. Naisip niya na ito ay isang bagay na mabuti. Hello, boss. Sa isang kisap mata, naging bagong amo niya si Hong Dali. Ang binata ay pinunasan ko ang malamig na pawis. Buti na lang at wala akong masyadong nasabi kanina. Ang munting pusong ito ay tumitibok ng malakas, mula ngayon, ikaw na ang magiging bagong amo ko. Kung may gagawin kang masama, patawarin mo sana ako. Madaling sabihin iyan, nakangiting tanong ni Hong Dali, ano ang tawag mo sa akin? Mag-aalala ako sa sanglaan na ito sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, wala talagang problema. Sinabi ng binata, ang pangalan ko ay Luo Qiang. Pakiusap, alagaan mo ako. Eto na, si kasamang Luo Qiang ay natutulog dito gaya ng dati na walang magawa. Pag-alis niya sa trabaho, masaya siyang makapasok sa virtual na mundo para mag-idle at kumita ng kaunting pera, naghahanap ng team ang profesional na long-range shooter, at ang komisyon ay 9 na barya ng Galaxy. Mangyaring alagaan at suportahan, marunong magluto at magpainit ng kama. Ang hindi niya inaasahan ay pagkagising ngayon, magbabago ang amo. Iyon, boss, sabi ni Luo Qiang at Hong Dali. Pagtatanong para sa mga tagubilin sa susunod na gawain, ano ang kailangan nating gawin sa susunod? Pagkatapos ng lahat, kami ay nagtatrabaho para sa mga tao, kaya natural na magkaroon ng sapat na kagandahang asal at mga kilos. Sa totoo lang, wala kang kailangang gawin, nakangiting sabi ni Hong Dali, kapag dumating ang mga bisita, ay welcome mo lang sila. Kung walang darating, gawin mo ang anumang gusto mo. Anyway, ang layunin ng pawnshop na ito ay mawalan ng pera. Biglang sinabi ni Luo Qiang na pakiramdam ko ngayon ay talagang isang mahiwagang araw. Una, pinalitan ng Kung Fu Pawnshop ang may-ari nito sa ilang salita lang, at pagkatapos ay ang layunin ng bagong may-ari sa pagbili ng pawnshop ay para mag-aksaya ng pera. Napakabilis ba ng pagbabago ng mundo? Hindi kaya naglakbay ako sa oras habang natutulog. Boss, pag-aalinlangan ni Manager Luo Qiang, gusto mo ba talagang sayangin ang iyong kapalaran? Ang pawnshop na ito ay iba sa ibang negosyo. Kahit na wala kang planong kumita, mas mabuting bigyan mo ako ng magaspang na hanay, kung hindi, ang iba ay gagamit na lamang ng isang piraso ng basura. Halika, sabihin mo sa akin kung tatanggapin ko ito o hindi. Kung tatanggapin ko ito, ngunit ako ay mawawalan ng pera. Huwag mong tanggapin, hindi ako mawawalan ng kapalaran, ngunit matatakot pa rin ako sa iyong kawalang kasiyahan. Parang tongue twister ang sinabi niya, ayaw mo talagang tanggapin. Sabi, ang ganitong seryosong kalokohan ay talagang makatwiran. Magandang tanong iyan. Tumango si Hong Dali na may kasiyahan. Talagang talento si Manager Luo Qiang at kailangang gamitin muli, bibigyan mo na kita ng buwanang sweldo na 2,000. Halika na. Tinakpan ni Fang Han ang kanyang mukha, ang buwanang sweldo na 2,000 ay hindi mababa. Si Luo Qiang ay puno ng pagtataka. Napakagaling nitong bagong amo. Sa isang kisap mata, tumaas ng 2/3 ang sweldo niya. Ang dati niyang sweldo ay 1,000 at 2,000 lamang sa isang buwan. Bueno, sa madaling salita, sinimulan ni Hong Dali na ihatid ang diwa ng mga tagubilin, kami ay nangongolekta ng mga bagay. Natural, hindi kami maaaring mangolekta ng anumang basura. Pinakamabuting mangolekta ng ilang mineral. Mga materyales at bagay, ang mga bagay na ito ay higit na maaasahan. Hindi kami tatanggap ng mga natapos na produkto tulad ng mga spaceship at real estate. Walang kwenta ang pag-iingat ng mga bagay na iyon. Alam ng lahat ang presyo, kaya hindi ito masaya. Ang pinakagustong kolektahin ng mga pawnshop ay talagang real estate o spaceship. Mas maganda kung makakatanggap sila ng mga dekalidad na alien core. Ang mga bagay tulad ng real estate o mga kakaibang beast core ay nagpapanatili ng kanilang halaga. Hanggat nakuha mo ang kasulatan, karaniwang hindi ka maaaring mawalan ng pera. Bagamat ang mga sasakyang pangkalawakan at mga katulad nito ay medyo mabilis na bumababa, ang pawnshop ay pangunahing nagbebenta ng derivative na halaga ng ganitong uri ng transportasyon.
Halimbawa, kung nagsangla ka ng spaceship sa halagang 5,000 yuan, at binayaran mo ito ng 5,000 yuan, ngunit kung ang bagay ay naiwan sa mga kamay ng pawn shop, ang ibabalik mo sa iyo ay hindi ang parehong spaceship na iyong isinangla sa mahabang panahon. Kung hindi ka lumipad ng 10-10 milyon o daan-daang milyong kilometro, ito ay maituturing na hindi kwalipikado. Bilang resulta, sinabi ni Hong Dali na hindi niya gusto ang mga bagay na ito sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. For God's sake, anong klaseng pawn shop ang bubuksan mo? Napalunok din si Luo Qiang ng kanyang laway pagkatapos marinig ito, at natarante na sinabi, Boss, tinatanggap lang namin ang mga mineral na materyales o ano. Ito ay isang pagsubok sa paningin. Natatakot akong hindi ko ito makita ng tama. Hindi mahalaga kung ito ay hindi bulok na bato, ganap na sinabi ni Hong Dali. Hindi mahalaga, kung wala kang anumang sandata o armas, maaari kang kumuha ng ilan. Anyway, tingnan mo lang ang presyo. Eksperto ka sa ganitong uri ng bagay. Ako. Agad na naramdaman ni Luo Qiang na si Alexander ano ang dalubhasa ko. Aling pawn shop ang kadalasang nangongolekta ng ganitong bagay. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang sumang-ayon sa mga tagubili ng amo. Tumango si Luo Qiang ng mahina, okay. Okay. Sa kabutihang palad, mabilis na gumaan si Luo Qiang nakapagbukas siya ng isang pawn shop sa tabi ng pawn shop, at ang una niyang binili ay mula sa pawn shop sa tabi niya. Siguradong hindi ordinaryong amo ang may-ari ng sanglaan. Iyon ay dapat na isang super alibughang amo. Kapag naiisip ko, parang nare-relax ako bigla. Tila wala ng pag-asa ang alibughang anak na ito. Hinailan ni Tang Moxon si Li Nianwei at malungkot na naglakad palabas. Sister Nianwei, bumalik muna tayo, kung hindi, gagawin nating galit hanggang kamatayan itong alibughang anak kung mananatili tayo rito. Sa pintuan, pumasok ang isang payat na asul ang balat na matandang lalaki na nasa likod ang kanyang mga kamay at masama ang tingin. Si Luo Qiang, nakapalit lang ng kanyang amo, ay nakakita ng taong paparating sa pinto. Agad siyang sumalubong sa kanya na mingiti sa kanyang mukha at nagtanong, Tito, ano ang gusto mong maging? Pagkapasok ng matanda sa pinto ay hindi na siya nagmamadaling magsalita. Tumingin-tingin lang siya sa paligid at sinabing, wala lang, tingnan mo lang. Luo Qiang, pumunta ka ba sa pawn shop para tingnan? Well, nag-alinlangan si Luo Qiang, kami ay isang pawn shop dito, hindi isang supermarket. Alam ko, sa wakas ay sinabi ng matanda ang kanyang layunin, bakit hindi binuksan ng may-ari ng tindahan sa tabi ng pinto ang kanyang negosyo ngayon? Iyan, nakangiting sabi ni Luo Qiang, na-ikash na ito ng tindahan sa tabi. Nakakash out na ba? Nagtatakang tanong ng matanda, sino ang naglabas nito? Sa oras na ito, medyo nagulat si Hong Dali, ako yun. Naredeem mo ito, ano ang nangyari? Natubos mo ito. Nanlaki ang mata ng matanda, magkano ang halaga? 25,000, bamantong hininga si Hong Dali, pinaplano kong palitan ito ng 50,000. 25,000. Automatikong binaliwala ang huling sinabi ni Hong Dali, bamantong hininga ang matanda, nais kong mag-cash in sa tindahang iyon, ngunit gusto ko lang na ibaba ang presyo, kaya hindi ako bumitaw. Hindi ko inaasahan na mabibigo ka. Ngunit anong uri ng negosyo ang gagawin mo pagkatapos bumili ng tindahan? Magbubukas ako ng Senior Citizen Activity Center. Ano naman sayo? Sinabi ni Hong Dali, pinaplano kong magbukas ng isang pawn shop. Sanglaan. Sa pagkakataong ito, nabigla ang matanda, may sanglaan ba sa tabi ng pawn shop? Nakangiting sabi ni Hong Dali, wala namang kwenta. Mayroon din akong tindahang ito. Natubos ko na. Umiling ang matanda at sinabing, bukod sa pagbubukas ng ilang activity room para sa mga walang ginagawa, hindi ligtas na gumawa ng iba pa, ngunit. Nang sabihin niya ito, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at tiningnan niya si Hong Dali pataas at pababa. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nagbigay ng thumbs up at sinabi, Binata, ikaw ay matapang at matapang. Maglakas loob kang gumawa ng mga bagay na hindi pinangarap ng mga ordinaryong tao. Galing mo. Isa kang taong kayang gumawa ng mga dakilang bagay. You are really over the top, sabi ni Hong Dali na may nakakalokong ngiti. Huwag kang maglakas loob na maging bata. Galing. Ang matandang lalaki ay tumawa ng 2 beses, ikaw ay dapat katakutan pagkatapos mong ipanganak, ikaw ay dapat katakutan pagkatapos mong ipanganak. Lalabas na sana siya. Mabilis na sumunod si Tang Moxon at nagtanong sa mahinang boses, matanda, sinabi mo na si Dali ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Wala akong makitang hinaharap sa 2 tindahang ito. Bakit mo siya labis na hinahangaan? Sabihin mo sa akin, pakiusap. Naku, wala lang talaga, ang paghangang sabi ng matanda, talagang malaking talo ito. Kabanata 697, hindi natin naiintindihan ang loika ng mga Diyos at tao. Ate mo, sinasabi mong siya ay isang taong gumagawa ng magagandang bagay, ngunit iyon ang ibig mong sabihin. Tang Moxon, Li Nianwei, Fang Han, iba. Hong, Li. Nanginginig sa galit ang mga kamay ni Tang Moxon, ipinapangako kung hindi kita papatulan hanggang mamatay. Napangiti si Hong Dali, isa akong malaking talo. Hindi ito ang unang beses na narinig ko iyon. Luo Qiang. Medyo awkward ang bagong boss na ito.
Habang nagtatawanan ang lahat, biglang pinaalalahanan siya ni Liang, may naririto na naman. Isa na namang negosyo ang paparating. Mabilis na tumahimik ang lahat. Sa oras na ito, isang batang lalaki na mga 15 o 16 na taong gulang ang nakatayo sa labas ng pinto at tumingala sa karatula. Pagkatapos ay tumingin siya sa maraming tao sa silid at bahagyang nag-alinlangan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, dahan-daang pumasok, at sinabing, "Excuse me, pwede ba akong magsangla ng isang bagay?" Kung may dumating sa pinto, dapat nilang talakayin ang negosyo ng mabilis. Nang makita ni Hong Dali at ng iba pa ang binatang ito, nagkatinginan silang lahat at sabay-sabay na sumigaw, "Anong pagkakataon?" Nagkakilala na pala sila ng binata kanina. Bumalik sa virtual na mundo, ang itim na piraso ng bakal na tinutukoy ni Tang Long, na metal ni Noah, ay binili ng batang ito. Anong coincidence? Kakaibang tumingin ang binata kay Hong Dali at sa iba pa, at sinabing, "Nagkita na ba tayo dati?" "Nako, hindi," ngumiti si Hong Dali at sinabi, "Hindi ba tayo nagkita ngayon?" "Nako," sabi ng binata pero hindi naghintay ng kahit sino sa Li Hong Dali. Umupo lang siya at pagkatapos ay nagtanong, "Maaari mo bang kolektahin ang baluti dito?" Ito ay talagang kakaiba. Pagbukas pa lang ng pinto ngayon, may dumating para bumili ng armor. Sa nakaraan, walang magtatanong tungkol sa bagay na ito sa loob ng ilang buwan. Sumulyap si Luo Qiang kay Hong Dali, at mabilis na tumanggaw, "Kunin mo." Sa wakas, tinanggap ito ng isang pamilya. Huminga ng malalim ang binata, naglabas ng isang makintab na silver metal armor mula sa pakete sa kanyang likod, at nagtanong, "Kung gayon, ito. Gusto mo bang tanggapin ito?" Ito ay. Tiningnan ito ng mabuti ni Luo Qiang, at pagkatapos ay gulat na sinabi, "Bright silver armor. Mayroon ding katangiang hiyas dito." Eksakto. Bahagyang tumanggo ang binata, ang mga hiyas ng katangian sa itaas ay mga hiyas na nagpapalaki ng kapangyarihan. "Mangyaring bigyan ako ng presyo." Matingkad na silver armor. Tinanong ni Hong Dali si Fang Han sa mahinang boses, "Kapatid na Fang Han, napakahalaga ba ng baluti na ito?" Ito ay talagang isang napakagandang kagamitan. Tumanggo si Fang Han at Bam Ulong, ang matingkad na pilak ay ang nangungunang metal para sa paggawa ng baluti. May kakayahan itong dahan-daang makabawi mula sa pinsala. Ang 1 kilo ng maliwanag na silver alloy ay maaaring ibenta sa halagang 1,200 kalawakan. Mga barya. Ang baluti na ito ay mukhang may bigat na higit sa 2 kilo. Bilang karagdagan sa hiyas ng katangiang 7 kapangyarihan, ito ay tinatansya na hindi bababa sa higit sa 10,000 mga galactic coins. "Oh, ayan na," tumawa si Hong Dali. Sinabi, "Ito ay medyo kawili-wili." Sa oras na ito, maingat na tiningnan ni Luo Qiang ang baluti, pagkatapos ay kinuha ito para tansyahin ang bigat, tumanggo at sinabing, "Totoo ang bagay, ngunit sa presyong ito. 5,000 galaxy lang ang kaya kong bayaran." 5,000. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at nag-isip, pagkatapos ay umiling, "Ito ay kalahati." Nakangiting sabi ni Luo Qiang, "Ito ang ginagawa natin." 1,000, ang binata ay nagbigay ng isang nakapirming presyo, "Kung sumasang-ayon ka, aariin ko ang baluti na ito at hindi ko na ito babawiin." Kung sinabi niya ito ay katumbas ng Hong Dali na gumawa ng 3 o 4,000 sa isang kamay. Ang mga Galaxy Coins ay maaaring ituring na isang malaking halaga ng kita kung tutuusin, ang mga Galaxy Coins ay napakahalaga pa rin. 2,000 lang ang buwan ng sweldo ni Luo Qiang. Medyo ang presyo. Umiling si Luo Qiang, at sasabihin sana na medyo mataas ang presyo, ngunit direktang sinabi ni Hong Dali sa gilid, 15,000, kung sasang-ayon ka, gagawin ang deal. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, ang binata na si He ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumingin at nag-aalinlangan na nagsabi, "Ito ay. Ako ang may-ari ng pawn shop na ito, 100% brand new," sabi ni Hong Dali na mingiti sa kanyang mukha, 10,000 para dito. "Paano ang armor mo? Kung sumasang-ayon ka, maaari tayong dumaan sa proseso." Pagkarinig nito ay medyo nataranta ang binata. Siguradong marami na siyang nakitang black-hearted businessman. Lalo na sa lugar na parang pawn shop, kalahati ng presyo kung magkikita kayo. Kung may bebenta niya ito ng 5,000, tiyak na maswerte siya. Dahil dito, nakakita talaga ako ng multo ngayon. Ito ay kalahati ng pulong. Mayroon bang ganoong mabuting tao? Masyadong maraming pera at wala kung saan upang gastusin ito. Siyempre, no matter what, kailangan pa ring kumpirmahin ng binata. Tumingin siya kay Luo Qiang, Ito ang bago kong amo," malungkot na sabi ni Luo Qiang, sinabi niya na 15,000 ay nangangahulugang 15,000. "Talaga bang sinuwerte ako ngayon?" Hindi pa rin makapaniwala ang binata, ngunit anuman ang mangyari, nagsalita na ang amo, at apurahang naghihintay ng pera, kaya hindi na kailangang mag-alinlangan, kung gayon, gumawa tayo ng isang nakasulat na tala. "Okay sir, sundan niyo po ako." Dinala ni Luo Qiang ang bata at ang baluti sa mesa at pinirmahan at tinatakan ito. Matapos ibigay ang sandata at kunin ang pera, ang binata ay handa nang umalis, "Bumalik ka sa susunod. Galit na galit ako sa alibughang anak na ito." Napaluha si Tang Moxon, "Ang aking pananaw sa mundo ay nabasag sa lupa.
Ngayon, si Fang Han ay medyo nalilito din, mukhang may mali. Tumayo doon si Hong Dali at humajijek, hehe. Hehe. Napaka-perpekto ng ideya kong ito. Halaga ng perang nawala, 80,000. Wow hahaha. Isa pang malaking hakbang pasulong mula sa 200,000. Matapos patayin ang panel ng system, lumakad din si Luo Qiang kasama ang binata. Ibinigay ni Luo Qiang ang matingkad na silver armor at ang resibo kay Hong Dali, boss, tapos na ang procedure. Direkta niyang ibinenta itong maliwanag na silver armor. Oo, okay, iniligpit niya muna ang baluti, pagkatapos ay kinuha ni Hong Dali ang resibo at tiningnan ito. Ang lagda sa ibaba ay dalawang malalaking karakter, Guyan. Ito ay isang magandang pangalan. Haha, Kuya Guyan, ang pangalan ko ay Hong Dali, sabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, hindi ka mas matanda sa akin, tama. Sa wakas ay matatawag ko na ang mga tao na kapatid, hehe. Saglit na natigilan si Guyan. Hinawakan ang kanyang ilong, dapat. Bueno, kapatid, inakbayan ni Hong Dali ang mga balikat ni Guyan at nakangiting sinabi, gusto mong gamitin itong matingkad na silver armor at nagmamadaling gumastos ng pera. May masaya ba doon? Sabihin mo sa akin. Sa orihinal, ang agwat sa pagpopondo ni Guyan ay 6,000. Ang matingkad na pilak na baluti na ito ay maaaring may sangla para sa presyong ito kahit na ito ay tumagal. Dahil dito, umikot ang kakaibang pawn shop na ito at isinangla ito ng 15,000. Kaya't si Guyan ay nasa mabuting kalooban at tumango. Sabi, tama, ang pangunahing dahilan ay kailangan kong gumawa ng isang bagay, at nagkataon na kulang ako ng pera para sa mga materyales, kaya't isinangla ko ang maliwanag na pilak na baluti na nakita ko noon. Ngunit itong kuya, talagang inalok mo ako ng napakataas na presyo. Madaling kausap. Tinatawag ako ng iba na isang mabait at mapagbigay na opisyal ng Hong, nakangiting tanong ni Hong Dali, ano ang balak mong gawin? Hindi ko masasabi iyan, ngumiti si Guyan at umiling, pero plano kong dumalo sa auction. Kuya Hong Dali, maaari ka ring pumunta kung interesado ka. Ang auction. Pinakagusto ko ang mga auction. Napakagandang pagkakataon na gumastos ng pera. Matapang na tumango si Hong Dali, talagang. Kailan at saan ito gaganapin? Malaki ba ang auction na ito? Kung tama ang hula ko. Dapat isang beses sa isang buwan gaganapin ito ng Sauron Auction House, tama ba? Sa oras na ito, lumapit si Fang Han at nakangiting nagsabi, kung gayon, talagang plano naming pumunta, may plano lang akong mag-auction. Binigyan siya ni Hong Dali ng first-level martial arts secret book noon at malapit na siyang kumilos. Oo, dyan lang. Tumango ang binata at sinabing, kung gayon, babalik muna ako at magkita-kita tayo sa susunod. Talagang, madalas na ikanaway ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, pumunta ka rito madalas kapag may oras ka, tiyak na mataas ang presyo. Talagang, hintayin mong umalis si Guyan. Huminga ng malalim ang lahat at walang imak sa pagkakataong ito. Dali, tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses, maaari mo bang sabihin sa akin? Ano sa palagay mo? Kahit anong tingin mo dito, hindi ka nagnenegosyo ng ganito. Hehe, tumawa si Hong Dali. Ay nagsabi, gusto ko lang sirain ang pamilya ko. Kailangan mo pa bang magtanong? Tang Moxon, Fang Han, Luo Qiang. Kalimutan mo na ito, matulog na tayo. Tang Moxon walang gana, hindi natin naiintindihan ang loika ng mga Diyos. Ngunit sa panig ni Guyan, pagkatapos umalis sa pawn shop, isang holographic projection ng isang kontrabida ang lumitaw sa singsing na isinuot ni Guyan. Ang matandang lalaki, na mukhang 60 taong gulang, ay tumawa at nagsabi, munting bata, napakaswerte mo nitong nakaraang 2 araw. Una, bumili ako ng isang piraso ng metal ni Noah sa halagang 3,000 yuan, at ngayon bumili ako ng isa pang piraso na magagamit lamang bilang isang piraso ng $5. 6,000 maliwanag na pilak na baluti ang ipinagpalit sa 15,000. Sa perang ito, magkakaroon tayo ng maraming pera para sa susunod nating plano. Well, hindi naman masama, nakangiting sabi ni Guyan. I didn't know about this. What on earth is going on with the owner of the pawn shop? Siya mismo ang tumaas ng presyo. This is really the first time I've seen him. Kawili-wili ang amo na ito, saglit na nag-isip ang matanda, sa kangumiti, ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong aliberga. Tingnan mo, mukhang mas madalas tayong pumunta rito kung mayroon tayong magagandang bagay sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay madalas niyang babayaran tayo ng mataas na presyo sa hinaharap? Kakaibang tanong ni Guyan, sa pangkalahatan, 1 o 2 beses ay sapat na para sa ganitong uri ng bagay. Tama. Iba ang iniisip ng aliberga sa normal na tao, nakangiting sabi ng matanda, posible bang gusto lang niyang aliberga? Anyway, ano ang kinakatakutan mo? Wala kang mawawala sa akin. Ang pinakamasama, makakasama ka pa rin niya. Posible bang gumamit ng dahas? Totoo iyon. Matapos pakinggan ang mga salita ng matanda, tumango si Guyan, gamit ang perang ito, makakagawa ako ng growth potion. Matandang lalaki, sigurado ka bang mapapayagan ako ng potion na makapasok sa 5th antas ng apprenticeship? Pagpasok sa unang antas ng planeta. Oo naman.
Sinabi ng matanda sa napaka-affirmative na tono, huwag mong pagdudahan ang aking lakas. Ang dati kong master ay isang master ng alchemy, at lahat ng kanyang karanasan at mga formula ay masasabing ipapasa sa akin. Talagang walang problema. Pagkatapos mong maabot ang unang antas ng planeta, maaari kang magsanay ng husto sa Shinra Warrior Dojo at lumahok sa paparating na kaganapan sa Trial Tower na gaganapin sa Galaxy Nobles upang makamit ang magagandang resulta. Kaganapan ng Trial Tower. Halika at tingnan, anong antas ang maaari kong maabot? Tanong ni Guyan. May 100 palapag sa kabuuan. Sa palagay ko ay posible na maabot mo ang ika-20 palapag. Ang ika-20 palapag lang ba? Bulong ni Guyan, at pagkatapos ay biglang naging matigas ang kanyang mga mata. Okay, pagkatapos ay magsusumikap lang ako at susubukan kong makapunta sa ika-21 palapag. Good boy, maging ambisyosa. Chapter 678, Let's be the Bastards. Sa pagbabalik, tinanong ni Hong Dali si Fang Han, Brother Fang Han, napakalakas ba nitong Sauron Auction House? Oo, ito ay talagang napakahusay. Tumango si Fang Han at sinabing, ang Sauron Auction House ay ang auction house ng ating Diyos. Ang pinakamalaking auction house sa pangunahing lungsod ng Luo ay pag-aari din ng pinakamayamang pamilya dito bukod sa 5 higanti, ang pamilyang Sauron. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, kung nais mong pag-usapan kung sino ang pinakamayaman, bukod sa 5 higanti, ito ay dapat na ito. Ang pamilya Sauron ay may napakahabang kasaysayan, at umunlad sa loob ng 10,000 taon. Ang relasyon ay masasabing medyo komplikado, at ayon sa mga sabi-sabi, ang pamilya Sauron at ang 5 higanti ay hindi rin mapaghihiwalay. Sa sobrang lakas ng background gaya ng Bakken, at ang katotohanan na ang mga item ng Sauron Auction House ay palaging authentic at may napakagandang reputasyon, ang mga item na na-auction sa kanilang auction house ay kadalasang nakakapagbenta ng higit sa iba pang mga auction house. Ang presyo ay mataas, at lahat ng magagandang bagay ay ipinadala dito, at mayroong maraming mga customer. Nang magpaliwanag si Fang Han, naintindihan kaagad ni Hong Dali. Pinahahalagahan ng mga negosyante ang kredibilidad at katatagan. Ang Sauron Auction House ay may kasaysayan ng libu-libong taon, magandang reputasyon, at matibay na pundasyon na nagbibigay katiyakan sa mga tao. Hindi katakataka na ito ay napakapopular. Oh, ayan na, tumango si Hong Dali at sinabi, kapatid na Fang Han, ilang araw gagawin ang auction? May 5 araw pa. Ngumiti si Fang Han at sinabi, Kuya Dali, kung interesado ka, kung gayon, maaari kang sumama sa akin upang makita kung gusto mong bumili o magbenta. Mayroon din akong VIP card doon, at ikaw mismo ay level 5 VIP, kaya walang problema. Okay, Hong Dali. After thinking about it, then I'll go and have a look. May chance pa akong gumastos, hehe. Kung saan, ang huling pagkakataon na pumunta si Hong Dali sa auction house ay ang panahon na talagang nagpanggap siya na isang gastador sa mundo, at ngayon ay muli siyang lalahok. Kapag naiisip ko, parang ibang mundo talaga nasa mundo ako noon, at ngayon nasa universo na ako. Ang magic ng mundo. Ito ay talagang kakaiba at hindi mahuhulaan. Marami akong binili last time at hindi ko alam kung ano ang makakaharap ko this time. Bawat isa ay uuwi sa kanyang sariling tahanan. Matapos ibalik si Hong Dali sa villa, hinawakan ni Fang Han ang kanyang baba sa spaceship. Ngumiti siya kay Zhu Ji, na nakaupo sa tabi niya, at sinabing, Zhu Ji, ano ang tingin mo kay Hong Dali? Well, hindi ko masabi, sabi niya nang banggitin niya si Hong Dali. Si Zhu Ji ay laging may gana na tumawa, higit sa lahat dahil ang batang ito ay kawili-wili, tawagin siyang tanga, ngunit hindi siya mukhang ito. Ngunit tawagin siyang matalino, hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa niya. Kaya, well, palagi kong nararamdaman na kakaiba ang taong ito. Tumango si Fang Han at dahan-daang sinabi, noong nakilala ko si Fang Wei sa virtual na mundo dati, napakatalino niya kumilos, pero ngayon parang medyo iba na siya. Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan. Haha, ipinagmamalaki ko ang sarili kong nakakabasa ng mga tao, pero hindi ko talaga makita ang Hong Dali na ito. Lahat ng tao iba-iba. Zhu Ji. Ngumiti. At sinabing, huwag mo nang isipin yun. Anyway, sigurado ako sa isang bagay tungkol kay Hong Dali, iyon ay, tiyak na wala siyang anumang masamang intensyon. Pagkarating sa villa, namasyal ngayon si Hong Dali at ang iba pa. Pumunta sila sa bodega ng kumpanya ni Fang Han, nanood ng kompetisyon sa Thunder Arena, at nagredeem ng pera sa 2 tindahan. Ito ay isang maliit na pakinabang, kaya lahat sila ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Inaantok na ako, idlip muna tayo. Sabi ni Hong Dali at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Sa sandaling umalis si Hong Dali, si Tang Moxen, Lin Nianwei at Ling Xiaoyi ay nakaupo sa sofa sa sala. Inalalayan ni Tang Moxen ang kanyang baba gamit ang kanyang maliit na kamay at sinabi na may malungkot na mukha, hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Si Dali ay masyadong aksayado. Wala na tayong pera. Magkano? Kung hindi tayo mag-iisip ng paraan, malamang mamamatay tayo sa gutom. Oo, medyo nag-aalala rin si Ling Xiaoyi. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi madaling masabi ni Hong Dali kung mayroon siyang anumang mga ideya, kaya ang lahat ay medyo hindi malinaw kung ano ang iniisip niya.
At ang lugar na ito ay iba sa lupa, na nag-aalala sa lahat. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ling Xiaoyi, pagkatapos ay biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya, kung pag-uusapan, bagaman kadalasang pabaya ang Young Master, hindi siya malabo pagdating sa mga importanteng bagay. Ngunit matagal na siyang nandito, ngunit nakita ko lang siyang gumastos, at hindi ko siya nakitang nag-iisip na kumita ng pera. Ang bagay na ito ay tila hindi karaniwan. Totoo naman. Matapos marinig ang mga salita ni Ling Xiaoyi, agad na tumango si Tang Moxon. Masasabing noong si Hong Dali ay nasa Earth, ang kanyang background ay sapat na malakas, ang kanyang pamilya ay mayaman, at siya ay itinuturing na isang walang pusong alibughang. Pero heto, ang alam pa lang nitong lalaking ito ay gumastos at hindi kumita, na medyo kakaiba. Lalo na yung piraso ng metal ni Noah noon, na halatang libu-libong galactic coins ang halaga ng binaligtad niya, pero hindi niya talaga sinasadya. Sa tingin ko ang Young Master ay dapat may ilang mga plano. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Li Nianwei, at pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, napakatalino pa rin ng Young Master, ngunit may isang bagay na hindi masabi. Ang kailangan nating gawin ngayon, sa palagay ko, ay humanap muna ng paraan para kumita ng pera. Kung saan? Ang paalala sa akin ng maliwanag na silver armor na binili ng Young Master ngayon. Agad niya itong sinabi at maayos na sinabi, ano ang nangyari sa alibughang baluti na iyon. Isang piraso lamang ng mga durog na bato ang halaga nito, ngunit hindi ganoon kalaki ang halaga. Maaaring nagkakahalaga ito ng 5 o 6,000 yuan, ngunit talagang gumastos siya ng 15,000 para makuha ito. Teka, kakaiba ang bagay na ito. Isang sirang bato. Sa pagkakataong ito ay nag-react siya, Sister Nianwei, ibig mong sabihin ay maibibigay natin ito sa atin sa lupa. Isasangla mo ba ang mga esmeralda na iyon? Noong una, hindi alam ni Tang Moxon at ng iba pa ang halaga ng mga esmeralda na iyon, sa pag-aakalang sila ay maganda lamang ngunit nang maglaon, ang mga batong pangkalusugan ay may malaking papel, at ngayon ay naunawaan nilang lahat na ang mga ito ay mga batong katangian. Kung susuriin mo ang presyo ng mga katangiang bato sa mundong ito, hindi yun isang maliit na halaga ng pera. Magtipon. Pagsama-samahin ang lahat. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, napakaganda ng mga jadeite na iyon. Marami talaga akong dinala sa kanila. Tanungin ang ibang tao kung dinala nila lahat. Kaya sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga scoundrels ay nagsimulang kumilos tulad nito. Kumpleto na ang pagtitipon. Si Lucifer, na palaging toyo noon, ay handa nang gamitin ang kanyang utak pagkatapos umalis sa tabi ni Hong Dali. Napatingin ang lalaking ito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bumulong siya, ayon sa mga obserbasyon ko ngayon dito, ang mga mandirigma sa mundong ito ay tila madalas na lumahok sa mga labanan, kaya ang mga core stone na may mga karagdagang katangian ay napakamahal. Iba ang presyo ng mga core na nakita natin sa virtual na mundo noon kaysa sa realidad sa labas. Ang mundo ay halos pareho. Sa madaling salita, ang halaga ng jade na dinala natin dito ay medyo mataas pa rin. Oo, tumango si Tang Moxon, magpatuloy. Dahil ang halaga ay hindi mababa, ngayon ay may isang napakahalagang tanong, tumingin si Lucifer sa paligid at ngumiti, kung ibebenta natin ang mga bagay na ito, magiging okay ba ito? Anong problema? Young Master, papayag ka ba? Hindi totoo yan. Sa oras na ito, medyo napahiya si Liang, ibinigay ito ng Young Master sa amin noon, at lihim kong ibinenta ito para suportahan ang aking pamilya. Ito ay halos $10. Halika, ibinenta namin ang karamihan sa iba noong nasa Earth kami at inilagay ang mga ito sa bank card ng Young Master. Kung tutusin, kailangan ng Young Master ng pera para kumita. Ngayon ang mga natitira ay ang mas mahusay na itago para sa kasiyahan. Talagang nagsasalita. Tumawa si Liang at sinabing, ang Young Master ay responsable lamang sa mga gawain ng pamilya. Si Sister Xiaoyi ay palaging namamahala sa logistic. Kailangan lang nating tiyakin na may sapat na pera ang Young Master. Iyon lang. Itago natin ang jade para lang maging maganda. Ito ay walang silbi. Kung palitan natin ito ng pera at ibibigay sa Young Master, pwede na tayong magnegosyo. Dahil naibenta na natin ito sa Earth noon, at walang pakialam ang Young Master dali, madali lang. Dahan-daang sinabi ni Lucifer, ibebenta namin ang mga katangiang bato na ito. Ngunit paano natin ito ibebenta sa mas magandang presyo? Hindi na kailangang magtanong, dapat ay isang auction ito. Kaya't saan ito isusubasta? Siyempre ito ay ang Sauron Auction House. Haha, okay. Gawin natin ito. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, anyway, mayroon pa rin tayong mga esmeralda sa Earth, at hindi na sila gaanong mapapakinabangan dito sa maikling panahon, kaya bakit hindi na lang ibenta? Kung pag-uusapan, ang mga esmeralda na ito ay hindi pa siya maliit. Dati, nagdadala ako ng isang maganda na may malaking kamao. Nako, itong bastos na si Dali. Nakangiting sabi ni Li Nianwei. Ayos lang yun, basta-basta binigay ni Young Master, may kinuha lahat, kung hindi, problema talaga ang source. Tapos Zinkson, tara na. Pumunta sa auction house para sa pagtatasa sa susunod. Isa itong auction, nasa sabik na sabi ni Tang Moxon, Sister Nianwei, paano na tayo pupunta?
Ngumiti si Lee Nianwei at sinabing, okay, walang problema, pupunta tayo kung saan man sabihin ni Xingchen. Tuwang-tuwang sabi ni Liang. Tapos ako ang magiging driver. Oo nga pala, mamili tayo. Pupunta rin si Sister Xiaoyi. Sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Tang Moxon na mamili, matagal na akong hindi nagkaroon ng pagkakataong mamili sa lugar na ito. Paano ito? Ano ang masasabi natin sa kalikasan ng isang babae? Siya ay gumagala sa lupa at sa kalawakan. Ito ay talagang panghabang buhay na pamimili. Okay, ngayong may layunin na sila, lahat ay kumikilos. Naghanda sina Tang Moxon, Lee Nianwei at Ling Xiaoyi ng tatlong malalaking scarves at medyo maluwag na damit para itago ang kanilang pagkakakilanlan sa mga salita ni Lucifer. Ang kanilang paglalakbay sa pagkakataong ito ay tinatawag na wholesale ng mga bato. Ang presyo ng mga ganoong bagay ay sa hitsura nito, lahat sila ay pambihirang mga bagay. Sa mga tuntunin ng mga katangian, dapat silang lahat ay may pinakamataas na kalidad. Anumang pamilya o unyo na gustong bumuo ng mga mandirigma ay labis na nagmamalasakit sa kanila. Upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang gulo sa kanilang sarili, natural na dapat maging palihim ang lahat. Kung hindi, maraming tao mula sa unyo ng pamilya ang darating upang magtanong kung mayroong anumang mga bato balang araw na makakainis sa mga tao hanggang sa mamatay. Handang-handa na ang damit, ang tanging natitira ay ang pumili kung aling bato. Ang katangian ng lakas ay ang pinakamahalaga, kaya natural na ito ang prioridad. Gayunpaman, ayon sa mungkahi ni Lucifer, mayroong mga tao na gusto ang lahat ng uri ng mga bato, at ang mga may buong lakas na katangian ay medyo nakakatakot, kaya gumawa ako ng isang kombinasyon. Sa huli, si Tang Moxon at ang tatlo pa ay pumili ng 5 bato na medyo sikat at medyo may magagandang katangian. 3 piraso ng katangian ng lakas, ang malaki ay tumitimbang ng halos 2 kilo. Ang 1 piraso ng agility attribute ay tumitimbang ng 1.5 kilo. Ang 1 piraso ng katangian ng reaksyon ay 1 libra. Ang iba ay nagbebenta ng mga bato sa pamamagitan ng bato, ngunit sila ay nagbebenta ng mga ito sa pamamagitan ng libra. Iba talaga ang pakiramdam. Ngayon ang laki ay sapat na. Tungkol sa mga partikular na katangian hindi sinabi sa kanila ni Hong Dali noong ibinigay niya ang bato noon, ngunit sa sulat kamay ni Hong Dali, tiyak na hindi ito magiging masama, kaya naghintay siya hanggang sa auction house upang makahanap ng mas maaasahang pagtatasa. Isang teacher appraisal lang ang gagawin. Kaya eto na. Kabanata 679, Noble Chenzo. Ang ika-36 na distrito ng lungsod sa silangang bahagi ng pangunahing lungsod ng Shinra, sa loob ng Milan Manor. Ito ay isang malaking estate na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 300 square kilometers. Sa ika-36 na distrito ng lungsod sa kanluran ng pangunahing lungsod ng Shinra, na may kabuuang populasyon na higit sa 40 milyon, walang sinuman maliban sa mga maharlikang galactic na beta star ang maaaring magkaroon ng ganoong kalaking manor. Sa manor na ito, mayroong kabuuang 10,000 light guard, 8,000 sa mga ito ay first-level planetary warriors, 1,800 ay second-level planetary warrior, at 200 ay third-level planetary warrior. Ang kalidad ng mga bantay ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang taglay ng Galactic Noble Beta Star na ito. Ang mga mayayaman at makapangyarihang tao sa mundo ay talagang walang halaga kung ihahambing dito. At maliit na bahagi lang iyon. Ang lahat ng iba pang iba't ibang buhay na gusali ay ang pinaka-advanced sa kalawakan. Kahit na ang spaceship na halos 100 metro ang haba na nakapark sa loob ay gawa sa top-grade Idean alloy. Ang halaga ng alinman sa mga ito ay hindi bababa sa 10-10 milyong mga galaxy coins, isang ganap na karangyan. Ang pinakakitang gusali sa manor na ito ay isang higanteng gusali na may taas na 118 metro. Ang malaking gusaling ito ay hindi patong-patong na itinayo tulad ng ibang mga gusali, ngunit tila inukit ito mula sa isang malaking bato. Siyempre, ang mga materyales na maaaring gamitin bilang mga materyales sa gusali dito ay natural na hindi karaniwan. Material. Sa madaling salita, ito ay isang malaking brilyante na may haba, lapad at taas na higit sa 150 metro. Isang gusaling inukit mula sa isang bloke ng brilyante. At sa gusaling ito, mayroong isang silid sa ikapitong palapag na sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 300 metro kwadrado. Shenzo. 18 taong gulang ka na sa taong ito, at oras na para maghanda para makahanap ng taong mapapangasawa. Nakaupo doon ang isang dalaga na may mahabang buhok na asul langit, na mukhang mga 25 o 6 na taong gulang. Ang anak na babae sa sofa ay nagsabi, kaming mga tao sa Beta Planet ay palaging may manipis na populasyon. Ito ay isang panuntunan mula noong sinaunang panahon para sa isang babae na ipakasal sa edad na 18 at magpakasal sa edad na 20. Sa ganitong paraan, ang populasyon ng buong planeta ay mas mababa sa 200,000. Ang pagpapatuloy ng angka ng pamilya ay ang pangunahing prioridad para sa amin na mga Beta Star, at walang sinuman ang maaaring tumutol dito. Ang mukha ng babaeng pinangalan ng Chenzo ay katulad ng sa mga tao sa Earth, ngunit mayroon siyang magandang mahabang pilak puting buhok na nakalaylay na parang talon. Hanggang baywang, sobrang ganda ng itsura.
Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay palaging nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng kawalang interes na nagtataboy sa mga tao ng libu-libong milya ang layo. Mahinahon niyang sinabi, Nay, may sarili akong mga plano para sa sarili kong mga gawain, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Galaxy Marangal, Jiang Pamilya. Jiang Chenzo. Masasabing si Jiang Chenzo ang tunay na apple of the eye ng pamilya ni Jiang Duxing, ang controller ng pangunahing lungsod ng Shinra. Kinokontrol ng Galactic Nobles Beta Stars ang 2 sa 5 higanti ng Galactic Alliance. Ang lakas ay transcendent. Ngunit, sa kaibahan, ang fertility ng Beta Star ay napakababa. Sa karaniwan, kung ang 10 mag-asawa ay maaaring magkaroon ng isang anak, ito ay itinuturing na isang eye-opener. Jiang Duxing, ang controller ng pangunahing lungsod ng Shinra. Upang magkaroon ng ganoong anak na babae, siya ay ganap na nagmamahal sa kanya bilang isang sanggol at hindi handang sumalungat sa kanyang mga ideya. Kaya ngayong sinabi ito ni Jiang Chenzo, bilang isang ina, walang magawa si Gu Feilan. Bumantong hininga siya, at saka dahan-daang tumayo. Lumingon siya at mahinang sinabi, Bueno, dahil nakapagdesisyon na si Chenzo, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang maging mabilis hanggat maaari. Malaki ang pressure mula sa itaas, at natatakot ako na hindi ito masuportahan ng iyong ama. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Jiang Chenzo, binuksan ang isang pahina ng libro, at tumigil sa pagsasalita. Bagamat kontrolado ni Jiang Chenzo ang halos kalahati ng mga mapagkukunan sa pangunahing lungsod ng Shinra, ang Silver Blue Superstar sa gitna ng Galaxy Alliance, masasabi ni Jiang Chenzo na nasa kanya ang lahat ng kailangan niya, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ang paborito niyang gawin. At binabasa ko pa rin ang mga pinakalumang papel na libro. Ito rin ay masasabing isang natatanging katangian niya. Bagamat siya ay kakalabing-8, si Jiang Chenzo ay nagbigay ng isang partikular na mature at halos nababagabag na katahimikan. Sa kanyang mga mata, tila walang nararapat sa kanyang pag-aalala. Pagkaalis ng kanyang ina, binasa saglit ni Jiang Chenzo ang libro, pagkatapos ay tumingin sa tanawin sa labas ng bintana, at mahinang sinabi, ang mana ng linya ng pamilya, ito lang ba ang pinapahalagahan ng mga matatandang iyon? Talagang katawa-tawa. Tumayo, si Jiang Chenzo ay nagsuot ng espesyal na serbisyo na kumakatawan sa mga maharlikang galactic, isang puting sobrang haba na windbreaker na may mga manggas, kinuha ang librong nabasa niya noon, at dahan-daang lumabas. Pagkalabas ng pinto, isang ikatlong antas na Planeta Warrior Guard na nagbabantay sa pinto ay magalang na nagsabi, Miss Chenzo, handa ka na bang lumabas? Well, humanda ka, bahagyang tumango si Jiang Chenzo, gusto kong mamasyal. Sige, maghahanda na ako. Agad namang umatras ang gwardya. Pumunta ka. Marahang iwinagayway ni Jiang Chenzo ang kanyang kamay, at bahagyang umindayog ang windbreaker sa kanyang katawan. Sa likod ng windbreaker ay may 4 na malalaking itim na karakter. Noble Chenzo. Pagkalabas ni Jiang Chenzo. Sa pag-aaral ni Jiang Duxing, ang controller ng pangunahing lungsod ng Shinra. Isa itong study room na may lawak na hindi bababa sa libu-libong metro kwadrado. Mayroon itong lahat ng mga pasilidad sa silid, mula sa pinaka-advanced na database system sa kalawakan hanggang sa mga tasa at kagamitan para sa paggawa ng ilang inumin. At dahil isa itong study room, natural na mga libro ang pinakamaraming bagay. Ang mga aklat dito ay ibang-iba sa mga nasa lupa. Masasabing lahat ay napaka-high-end na holographic projection na materyales, at sinumang tao sa anumang larangan, anumang industriya, lahat ay. Sa sandaling ilabas mo ito at buksan, magkakaroon ng projection na nagpapaliwanag ng kaalaman o mga kaganapang nakapaloob sa pahinang ito ng aklat sa manunood, na tila napaka-convenient. Ngunit sa oras na ito, si Jiang Duxing ay walang pagnanasa. Umupo siya sa sofa, kumunat ang noo at humithit ng sigarilyo, saka bahagyang umiling. Naninigarilyo siya ng pinakamahal na Night Dew na sigarilyo sa kalawakan, na nagkakahalaga ng 100,000 galactic coins, at ginagawa lamang sa limitadong edisyon na 30 milyong sigarilyo bawat taon. Kung hindi mo ito mabili ngayong taon, pasensya na, mangyaring maghintay hanggang sa susunod na taon. Masasabing ito ay tinatawag na absolute luxury. Sir, mahinang bumantong hininga ang ina ni Jiang Chenzo na si Gu Feilan at sinabing, kakausap ko lang ulit kay Chenzo, pero hindi pa rin siya pumayag. Naku, lumaki na ang bata at may kanya-kanyang ideya, at wala akong magagawa tungkol dito. Sabi ni Tai Shen. Talagang nag-aalala si Gu Feilan sa kasal ng kanyang anak na si Jiang Chenzo. Napakahirap para sa mga taong Beta Star na magkaroon ng mga anak. Ang buong Beta Star, Saiyan at Rote na mga tribo na pinagsama, ay may higit sa 200,000 katao, at sa nakalipas na ilang daang taon, ang populasyon ay naging mas kaunti. Kung magpapatuloy ito, ang mga Beta Star ay mawawala sa universo maaga o huli. Pero bakit ang hirap manganak? Kahit na may teknolohiyang pinagkadalubhasaan ng Beta Stars, hindi pa nila nalaman ang dahilan. Sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko, iniisip na ito ay dahil ang Diyos ng paglikha ay sumuko sa mga beta planeta,
o maaari ding sabihin na ang Diyos ng paglikha ay nagbigay sa mga beta planet ng pinakamahusay na mapagkukunan, ang pinaka-advanced na teknolohiya, at ang pinakamatalinong karunungan, ngunit kinuha mula sa kanila. Alisin ang bahagi ng kakayahang magparami. Kaya ngayong nasa hustong gulang na si Jiang Chenzo sa edad na 18, ang usapin ng kasal ay naging pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng mga maharlikang galactic. Hindi nila maiwasang mag-alala. Ang bawat beta star na babae ay haharap sa gayong pagpipilian kapag siya ay umabot na sa pagtanda. Kung ayaw ni Chenzo sa batang ito, ano ang magagawa ko? Si Jiang Duxing, na makapangyarihan sa lahat, ay sumasakit din sa ulo kapag nahaharap sa mahalagang bagay ng kasal ng kanyang anak. Ngayon ang aming tribong Saiyan at Road ay pinagsama mayroong 176,532 katao. Bawat pagsilang ng isang bata ay masasabing sentro ng atensyon. Ang isa sa mga dahilan ay ang anak natin na si Chenzo ay palaging pinapahalagahan bilang pinakamagandang alahas kung ayaw niya, ano ang magagawa ng sinuman. Tama, walang magawang umiling si Gu Feilan, sa totoo lang, sa tingin ko ang anak ng Tianzong ng pamilya Yin ay medyo magaling sa lahat ng aspeto. Siya ay may mabuting pag-iisip at gwapo. Siya ay halos kasing edad ng aming Chenzo, at ang kanyang background sa pamilya ay katulad ng sa amin. Parehong mga bata ay magaling sa lahat ng aspeto. Ito ay isang magandang bagay, ngunit hindi alam ni Chenzo kung ano ang nararamdaman para sa kanya. Nako, nakaka-frustrate. Nang banggitin ng kanyang asawa si Yin Tianzong mula sa pamilya Yin, napabuntong hininga din si Jiang Duxing at sinabing, oo, sa tingin ko ang batang ito na si Tianzong. Magaling ito sa lahat ng aspeto, ngunit hindi ito gusto ni Chenzo. Ano ang magagawa ko? Maaari lamang itong ituring na kawalan ng kapalaran. Hindi mo mapipilit ang ganitong bagay. Ay, oo, tumanggo si Gu Feilan, kalimutan mo na muna. Ayoko nang isipin pa. Maaga pa naman. Kaka-celebrate pa lang ni Chenzo ng kanyang ika-18 kaarawan. Malamang hindi pa niya nababalik ang pagiging mapaglaro niya. Baka mas maganda sa loob ng 1 o 2 taon. Sana, ngumiti si Jiang Duxing, ang mga matatandang lalaki sa itaas ay hindi madaling alisin. Lahat sa spacecraft na gawa sa Edian alloy. Tumingin si Jiang Chenzo sa tanawin sa labas ng bintana at tahimik na bumantong hininga. Labis na hindi sumang-ayon si Jiang Chenzo na dapat maghanda ang mga batang babae ng Beta Star para sa kasal kapag sila ay 18. 18 lang ako at hindi pa ako sumusuko sa paglalaro. Bakit ako magpapakasal? Kahit na hindi ako naglalaro buong araw tulad ng iba, ngunit mayroon akong oras na ito, ano ang hindi dapat gawin? Para sa Beta Stars, hindi ba ang pagpapakasal ay para lang ipagpatuloy ang linya ng pamilya? Na si Yin Tianzong ay patuloy na tumatakbo patungo sa akin tuwing 3 araw, sinusubukang pasayahin siya, ngunit paano siya magbibiro tungkol sa mga damdamin? Muli niyang inisip ito, pagkatapos ay umiling ng husto upang alisin ang lahat ng magugulong kaisipang ito, at pagkatapos ay bumulong, nasaan ka? Miss Chenzo, sabi ng ikatlong antas na planetary guard sa gilid, kakararating ko lang sa 27th district ng Xicheng. Oo, sabi ni Jiang Chenzo bilang pasasalamat, mayroon bang magandang lugar dito? Gusto kong magpahinga. Here. Sabi ng guard. Itinaas niya ang kanyang braso, at maya-maya, ang high-tech na relo sa kanyang braso ay nagpakita ng mapa ng buong 27th District ng West City. Tiningnan niya ito at pagkatapos ay nagulat, sa kasalukuyan, mayroong isang amusement park sa District 27, Tianying Park. Teatro, sinehan no. 27, Solan Auction House, at iba pa. Bahay na auction ng Solan. Matapos pakinggan ang ulat ng gwardya, nag-isip sandali si Jiang Chenzo, at pagkatapos ay nagsabi, naaalala ko, may 3 araw pa para sa Solan Auction House. Magkakaroon ba ng auction? Pumunta tayo doon ngayon at tingnan. Okay. Nagutos ang master, at direktang sinabi ng guard sa intelligent system ng spacecraft, Solan Auction House. Kabanata 700 ng makapangyarihang Linayanway. Sa loob ng Sauron Auction House sa District 27, West City, ang pangunahing lungsod ng Shinra. Matapos malaman na si Miss Jiang Chenzo, isang galactic aristocrat, ay dumating sa labas ng pinto, lahat ng disenteng tao sa Sauron Auction House ay nagtipon-tipon, pumila sa magkabilang gilid, at yumuko sa 45 degree na anggulo, nang hindi man lang nangangahas na huminga. Iyan ay mga maharlikang galactic, ang pinakamakapangyarihan at pinakamayayamang tao sa buong kalawakan. Ang isang salita mula sa kanila ay maaaring matukoy ang buhay o kamatayan ng isang planeta, o ang pagtaas o pagbagsak ng isang higanteng pamilya. Hindi kalabisan na sabihin na sila ay maladyos na pag-iral sa kalawakan, dahil kontrolado nila ang buhay ng lahat sa kalawakan. Parang exaggerated, pero totoo. Galaxy nobility, real nobility, ang buong galaxy ay masasabing nabibilang sa kanilang teritoryo. Dahil lamang sa pinagkadalubhasaan nila ang pinaka-high-end na lakas ng labanan, ang mga galactic na aristokrate na Beta Stars ang unang kumonekta sa virtual network ng universo. Kung payag sila, kapag pumasok sila sa interstellar era, maaari nilang kolonisahin ang lahat ng mga planeta sa buong kalawakan, dahil ang teknolohiya ng oscillation ng espasyo ang kanilang natutunan.
Matapos malaman ng tungkol sa mas advanced na teknolohiya sa universo, ito ay independenteng sinaliksik. Hula. 10 planetary level 3 guards ang nagbukas ng daan, at si Jiang Chenzo ay dahan-daang pumasok sa pintuan ng auction house ni Sauron. Pagdating niya sa opisina ng presidente, si Jiang Chenzo ay diretsyong umupo sa pangunahing upuan, pagkatapos ay marahang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, hayaan ang lahat na gawin ang kanilang sariling bagay. Okay, susundin ko ang mga tagubili ni Miss Chenzo. Sige, ang presidente ng Sauron Auction House na si Raifan ay tumango at yumuko at sinabing, pupunta ako kaagad. Hindi nagtagal, hiniling niya sa lahat na bumalik sa kanilang mga post. Maingat na tanong ni Griffin, hindi ko alam na nandito si Miss Chenzo. Tingnan mo lang. Napakalmado ang boses ni Jiang Chenzo, at walang emosyon, galit, kalungkutan, o saya. Sinabi lang niya, ano ang mga kamakailang auction? Ibigay mo sa akin. Tingnan mo. Oo. Nang marinig ni Jiang Chenzo na gustong makita ang mga item sa auction, mabilis na nakuha ni Griffin ang auction album. Ibinigay niya ito kay Jiang Chenzo at pagkatapos ay nagsabi, titigil kami sa pagkolekta ng mga item sa auction sa loob ng 38 oras. Ayon sa normal na mga pangyayari, halos lahat ng mga item sa auction sa isyong ito ay dapat na narito. Oo, pag-click ni Jiang Chenzo. Tumango, hayaan mo akong tingnan. Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi, ngunit ang kabilang panig ay sinabi. Ang lahat ng mga spaceship ng Galaxy Alliance ay may mga navigation system, kaya medyo madali para sa Tang Moxen at iba pa na mahanap ang Sauron Auction House. Maya-maya ay nakarating na kami sa dulo ng field. Pagkatapos magbihis, sina Tang Moxen, Li Nianwei, Ling Xiaoyi at ang iba pa ay nasa ilalim ng sobrang mapagbantay na mga mata ng ilang armadong gwardya sa pintuan. Diretsyong pumasok ng walang tigil. Napakahigpit ng seguridad dito, tanong ni Tang Moxen sa mahinang boses, saan tayo unang pupunta? Ito dapat ang treasure appraisal room. Dapat may ganito ang mga auction house. Sagot ni Ling Xiaoyi. Mabilis na tinanong ni Li Nianwei ang gwardya, Sir, paano ako makakarating sa treasure appraisal room? May gusto kaming eye auction. Saan ang treasure appraisal room? Ang Dragon Guard, na may taas na 2.5 metro, ay tumingin ng mabuti sa lahat pataas at pababa, at pagkatapos ay itinuro ang loob, pumunta sa dulo at lumiko sa kanan. May numero ng bahay dito. May mga kilalang bisita na bumibisita ngayon, kaya tandaan na huwag gumala-gala. Salamat. Maglakad sa kahabaan ng malaking daanan na may lapad na 10 metro, at lumakad pagkatapos maglakad ng mahigit 40 metro, lumiko siya sa kanan, at sigurado, isang pinto na may taas na 6 na metro ang bumukas ng malawak. May nakalagay na karatula na may nakaprint na 3 nagniningning na gininto ang karakter na, Treasure Appraisal Room. Iba lang sa universe. Kahit saan ay may malaking karakter. Itulak ang pinto at pumasok. Medyo walang laman ang kwarto, puro duwende na kulay berde ang balat at may bigot na maayos na nakaupo sa upuan sa tabi ng mesa. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, itinaas ng duwende ang ulo at tumingin sa 3 taong nakabalot ng malalaking damit, nakakunot ang noo. Siya ay kumunot ng walang anumang bakas, at pagkatapos ay isang propesyonal na ngiti ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Ang oras ay pera, aking mga kaibigan, nagpaplano ka bang magsuri ng mga kayamanan? Oo. Si Li Nianwei ay isang propesyonal sa Earth. Isang 3-star star ng pelikula, telebisyon at pagkanta. Sa oras na ito, desidido siyang gumanap bilang isang tomboy, umupo at sumandal sa upuan. Inilagay ang kanyang mga binti sa mesa, ang takong ng kanyang sapatos na may mataas na takong ay halos tumama sa ilong ng duwende, matanda. Nagdala ako ng ilang mga bato ng katangian dito, tingnan natin. Ang kanyang boses ay napakagaspang sa oras na ito, at alam niya ito kapag narinig niya ito. Talagang isa siyang karaniwang babaeng lalaki na may dibdib na kayang magpatakbo ng kabayo at siya na kayang humawak ng bangka. Nagkatinginan sina Tang Moxen at Ling Xiaoyi at sinubukan nilang pigilan ang kanilang pagtawa. Okay, my friend, nabalot ng malamig na pawis ang duwende. Wala siyang pag-aalinlangan na kung may masabi siyang mali, damaykit ang mga takong sa kanyang butas ng ilong, pakilagay ang mga bagay sa mesa para makita ko. Tingnan mo. Walang ingat na kumaway si Li Nianwei, at mabilis na humakbang si Ling Xiaoyi at naglagay ng 5 piraso ng attribute jade sa mesa. Ang 5 piraso ng jade na ito ay hindi maliit, at ang kanilang mahusay na texture ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng liwanag. Ang duwende ay agad na natakot siya ay isang makapangyarihang tao na maaaring gumawa ng napakagandang bato ng katangian, at kailangan niyang alagaan siyang mabuti, kung hindi, walang paraan upang harapin ang pagbugbog hanggang mamatay. Kinuha ang Special Attribute Detection Device ng Sauron Auction House, tiningnan ito ng mabuti ng duwende. Sa pagsasalita tungkol sa mga ordinaryong bato ng katangian, ang makinang ito ay karaniwang madaling makakita ng mga katangian. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pagkatapos na maskan ang makina ng mahabang panahon, hindi nito naskan ang mga katangian. Sa halip, ang mga salitang, power, ay ipinakita sa screen. Dagdag. Ito ay. Ang Goblin Treasure Appraisal Room ay biglang nagmulat ng mga mata, ano ang nangyayari?
Natigilan din sina Tang Moxon, Li Nianwei at Ling Xiaoyi, ngunit kung tutuusin, niloloko nila ang Young Master. Marami na akong nakitang malalaking eksena, at nakakita na ako ng malalaking buhawi. Ang sitwasyong ito ay wala. Ilang sandali pa, iba ang walang pakialam na reaksyon ng tatlong tao sa paningin ng Goblin Treasure Appraiser. Tumingin ang duwende kay Li Nianwei na may bakas ng pagkamangha, saan nagmula ang bato ng babaeng ito. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng bato na hindi man lang matukoy ng isang attribute detector? Pinapakita nito na ang tatlong tao sa harap ko ay may maraming background. Alam mo, perpektong matutukoy ng attribute detector na ito ang core ng lahat ng alien beast na ang mga katangian ay tumataas sa loob ng 10 puntos, at ang mga attribute stone ay maaari ding matukoy. Gayunpaman, ang 5 malalaking hiyas sa kamay na ito ay hindi matukoy ang mga partikular na katangian, ngunit ang mga nasa itaas ito ay ipinapakitang muli na ito ay may mga katangian. Pagkatapos ay mayroon lamang isang paliwanag ang tatlong katangiang batong ito ay lumampas sa 10 puntos. Malaki ang halaga ng mga batong may higit sa 10 katangian. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, gaano man kahusay ang kagamitan, maaari lamang itong magkaroon ng 3 inlay hole. Hindi mahalaga kung gaano karami, ang kakayahan ng mga bato ng katangian ay hindi maipatupad. Sa makatuwid, mayroong isang mataas na limitasyon sa bilang ng mga bato ng katangian na maaaring i-embed sa katawan ng bawat tao. Hindi ito nangangahulugan na maaari mong i-inlay hanggat gusto mo. At iilan lamang ang mga uri ng mga bahagi na maaaring lagyan ng mga bato. Kabilang sa mga ito, ang helmet ay maaaring magkaroon ng 1 piraso sa noo, 3 piraso na patayong nakaayos sa gitna ng baluti sa dibdib, 3 piraso sa baluti sa baywang, 1 piraso sa bawat baluti sa balikat, 2 piraso sa bawat braso, at 3 piraso sa bawat baluti sa binti. Bloke, ang isa ay maaaring nakatanim sa bawat sapatos, at 3 ang maaaring nakatanim sa sandata. Lahat ng idinagdag, mayroong eksaktong 20 nakatanim na hiyas. Kinakalkula sa ganitong paraan, kung ang kabuuang inlaid na kapangyarihan ay nadagdagan ng 5 at ang kabuuang inlaid na kapangyarihan ay nadagdagan ng 10, magkakaroon ng kabuuang pagkakaiba sa katangian na 100 puntos. 100 puntos. Anong konsepto? Hindi bababa sa ito ay katumbas ng antas ng isang apprentice na tumataas mula sa ika-5 antas hanggang sa unang antas ng isang planeta. Napakaraming kalokohan, kailangan mo lang sabihin sa akin kung ano ang mga katangian ng batong ito, at maaari mo itong tanggapin o hindi. Nagpanggap si Li Nianwei bilang isang lalaking lalaki at perpektong sinabi, kung patuloy kang magsalita ng walang kaparehon, maniwala ka man o hindi, ipapasok ko ang takong ng aking sapatos sa iyong ilong. Malaki ang ulo ng duwende. Han, maingat na ibinalik ang bato sa mesa, at magalang na sinabi, maaari bang maghintay ng sandali ang 3 kilalang bisita? Kailangan kong hilingin sa isang profesional na appraiser ng mga attribute stone upang makilala ito. Hanggat mayroon akong isa rito, hindi ko pa ito matukoy. Umalis ka na rito. Ikan-away ni Li Nianwei ang kanyang kamay. Ang duwende ay desperadong tumango, at saka nagmamadaling tumakbo palabas ng treasure appraisal room kung ang mga batong ito ay talagang lahat ay may higit sa 10 katangian, kung titingnan ang kanilang laki, ang mga taong ito ay tiyak na hindi makakasakit sa kanila, maaari lamang nilang bayaran ang mga ito. Hehe, Sister Nianwei, ang galing mo talaga sa role mo, mahinang tumawa si Tang Moxon, kahit na halos hindi kita nakilala. Haha, hindi masama, itinikom ni Li Nianwei ang kanyang mga labi at ngumiti. Walang ibang tao doon, at binalik niya iyon sa isang magiliw na tingin. Sa opisina ng Pangulo, ang mga lote sa isyong ito ay karaniwan. Inihagis ni Jiang Chenzo ang lotbook sa mesa, medyo nadismaya, at nagsabi, walang bagay na interesado sa akin. Ito, puno ng ulo ang manager ng bangko. Pawis na pawis. Ang mga item sa auction sa isyong ito ay lahat ay maganda, kabilang ang iba't ibang magagandang alloy na armas, armor, out-of-print na spaceship, at maging ang mga asteroid para sa auction. Ngunit magsalita tungkol dito, para sa mga maharlika sa galaxy, ang mga bagay na ito ay talagang karaniwan. Miss Chenzo, maaari mo bang hintayin na magtanong muli para makita kung may iba pang magagandang bagay? Maingat na tanong ng Pangulo. Pumunta ka. Bahagyang tumango si Jiang Chenzo. Pagkalabas ng opisina, pinunasan ni Griffin ang malamig na pawis sa kanyang ulo, tinawag ang kanyang sekretarya, at nag-aalalang sinabi, wala bang kumuha ng litrato ng anumang bagay kamakailan? Gusto mahal. Bihira. Hindi basura. Ito, pawis na pawis din ang sekretarya. Ang tao sa loob ay isang galactic noble, hindi isang ordinaryong tao. Kung hindi siya nasisiyahan, maaaring hindi na siya makapagnegosyo sa hinaharap. Matagal siyang nag-isip, pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, kanina lang dumating ang 3 kakaibang bisita, na nagsasabing gusto nilang mag-auction ng ilang attribute stones. Hindi sila matukoy ng Goblin Appraiser na si Piro. I guess the attributes of the stones will be very good, no? Makontento kaya si Miss Chenzo sa mga bagay na ito? Hindi ito nakilala ni Piro. Matapos marinig ito, agad na pinalakpakan ni Pangulong Griffin ang kanyang mga kamay at sinabing, hehe, good job. Bumalik ka. Bigyan. Dagdag sahod ko. Salamat, Presidente.
Pagkatapos bumalik sa opisina, masayang sinabi ni Griffin, Miss Chenzo, may balita. Ha? Sinabi ni Jiang Chenzo. May 3 bisita dito kanina lang. Property Stone. Magalang na sinabi ni Pangulong Griffin, hindi ito tinukoy ng appraiser Piro. Naniniwala ako na dapat maganda ang property na ito. Hindi ko alam Miss Chenzo. Okay, tumango si Jiang Chenzo, wala lang. Maghihintay lang ako ng kaunti. Lumabas ka muna at ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang balita. Okay. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.